Ang mga tao sa buong mundo ay nagiging mga mech. Anumang sasakyan na nasa pangalan mo ay magiging mech. At ang kapalaran ay nakasalalay sa kondisyon ng sasakyan. May mga naging mga sports car. May mga naging mga dagi na malalaki. At lahat ng hayop ay naging bakal. Naging mga bakal na halimaw na sumusugod sa tao. Ako na mahirap ay naging isang maliit na electric car. Sa loob ng 10 taon, nakaligtas ako sa walang katapusang atake ng mga bakal na halimaw. Ngunit ang mahina kong simula ay nagdulot pa rin ng aking kamatayan. Sa mga kamay ng ibang malalaking truck. Ngunit ngayon, dala ko ang alaala. Nakapaglakbay ako pabalik sa araw bago dumating ang mga mech. 2-3-2-2-2. Kaya agad akong pumunta sa lugar ng pagbili at pagbebenta ng mga mabibigat na truck. Dala ang lahat ng aking ipon. Pagdating ko sa sales, agad siyang lumapit. Nakatuon ang tingin ko sa isang mabigat na truck sa sulok. Kulay pula ang katawan. 4 metro ang taas. 12 metro ang haba. May 4 na gulong sa harap at 8 sa likod. Halos kasing taas ng isang matanda ang bawat isa. Sa isang sulyap lang, nakakaramdam na ng matinding impak. Bibiliin ko ang sasakyang ito. Talaga namang may mata ka sa magandang bagay. Ito ang bagong brand na balon. 8 na makina. Timbang ng sasakyan ay 0 tonelada. Kayang humila ng 3 o 4 na sasakyan na parang laro lang. Mabilis na takbo ay 1-0. Presyo ay 680,000. Pinakamababang paunang bayad 160,000. Sige, ito na. Agad na tumakbo ang salesperson para ayusin ang mga papeles ko. At ako, hindi nag-aalala. Basta't nailipat na ang titulo. Bukas, magiging may-ari na ako ng motor. Walang utang-utang pa. Pagkatapos makuha ang sasakyan, agad akong pumunta sa repair shop. Tulungan mo akong mag-welding ng isang kutsilyo. 8 metro ang haba, 1 metro ang lapad. Isang panig ang pinadulas at pinatalas. Kailangan itong makuha ngayon. Nang makita ito ng boss, gusto na akong paalisin. Diretso akong naglabas ng 30,000 sa kanyang mukha. Agad nagbago ang mukha ng boss. Gagawin ko ito para sa'yo. Pagkatapos ay nagsimula ng magtrabaho ang boss. Hanggang sa 1:00 ng gabi, natapos din. Ang talim ay may bigat na 800 libra. Ang estilo ay katulad ng tang broadsword. Tuwid ang talim. Ang dulo ng talim ay matalim. Inilagay ko ang talim sa likuran ng sasakyan at kumain ng kaunti. Pagkatapos ay humiga ako sa sasakyan at natulog. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng mecha. Sa panaginip, nararamdaman kong bumabagsak ang katawan. Nahuhulog sa walang katapusang dilim, hindi makagalaw ang mga kamay at paa. Bukas ang bibig, ngunit walang makuha. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, binuksan ko ang aking mga mata. Ang tumugon sa akin ay ang tunog ng mga makina na nagkikiskisan. Tumingin ako pababa. Ang sarili ko ngayon ay naging isang malakas na truck. Tunay na tao at sasakyan ay nagkakaisa. Ako mismo ang sasakyan. Pagkatapos, nag-isip ako. Nagsimula ang mga gulong na umusad paabante. Preno, ilaw ng sasakyan. Lahat ng ito ay kaya kong gawin sa pamamagitan ng pag-isip lang. Naglabas ng mekanikal na tunog si Gelenye. Una ay tinaas ang ulo ng sasakyan. Umiikot ang drive shaft. Humihigpit ang gulong. Isang malaking mekanikal na paa ang lumitaw. Nagbago ang katawan. Nagbago ang mga kamay. Sa loob ng ilang segundo, naging isang nakatayo na transformer ako mula sa isang truck. Puno ng bagong pulang kulay. May dala akong mahabang kutsilyo sa likod. Ito na ba ang kapangyarihan? Kawawa naman sa nakaraang buhay. Isa lang akong maliit na e-bike. Hindi kailanman nakaramdam ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, puno ako ng sigla. Sa oras na ito, malinaw kong nararamdaman ang aking lakas. Ang katawan ko ay kasing taas ng 5 palapag. Ngunit ang kilos ay walang kabagalan. Habang ako ay nag-aangkop sa aking katawan, bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa malayo. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting nagigising, kasabay ng pagdating ng mga halimaw na bakal. Ang alaga naming aso ay lumaki ng doble. Buong katawan ay naging bakal. Hindi nakikilala ang sinuman at kumagat sa sinumang makita. Imperyo ng Kanglong, 1 bilyong tao. Sa average, bawat 5 tao sa isang bahay ay may isang sasakyan. Ibig sabihin, ang mga tao na may sasakyan ay nasa 200 milyon lamang. Mayroong 800 milyon na mga ordinaryong tao. At kung gaano karaming mga hayop walang makakapagsabi. Ngunit tiyak na, ang kanilang bilang ay daan-daang beses, libu-libong beses, o kahit 10,000 beses pa. Sa oras na ito, ang mga sasakyan sa paligid ay nagsimulang magmadali patungo sa kanilang mga tahanan, at nakipaglaban sa mga bakal na hayop na tumalon sa daan. Tumingin ako pabalik, at nakita ko ang isang sasakyan na higit sa 2 metro ang taas, na nakikipaglaban sa isang bakal na aso. Mukhang ang taong ito ay isang tricycle. Sa pagkakataong ito, ang tricycle ay kinagat ng aso sa isang binti. Nag-aapoy ang mga spark at mukhang malapit na itong bumagsak. Kaya agad akong nagbago sa anyo ng isang mabigat na truck. Pinipindot ko ang gas hanggang sa huli at sumugod ng mabilis. Yung 1 metro mataas na bakal na aso ay diretsyo kong nadurog sa dalawa. Nanginginig ang ulo sa ilalim ng tricycle. Salamat, pero hindi dito ligtas. Umalis ka na agad. Sabi nito, muli akong nagbago sa anyo ng isang robot na 15 metro ang taas. May ilang pinagkukunan ng kapangyarihan, pagkatapos ay kinuha ang dibdib ng bakal na aso mula sa lupa. May ilang pinagkukunan ng kapangyarihan, isang berdeng kristal ang itinapon sa bibig. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan, ito ang pinagkukunan ng kapangyarihan ng bakal na aso. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan, pinalitan ang orihinal na puso. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan, ito rin ang tanging paraan ng ebolusyon ng mga makina. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan, kumakain ng kristal upang palakasin ang sariling katawan. Ang bagay na ito ay malalaman ng lahat sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan kong magmadali at palakasin ang aking kakayahan ngayon.
Kaya't nagmadali akong pumunta sa sentro ng lungsod. Dahil doon ay may isang zoo. Maraming malalaking hayop sa loob. Pagdating ko sa lumang kalye na medyo malayo pa sa sentro ng lungsod, bigla akong nakakita ng isang grupo ng mga bakal na lobo na higit sa 2 metro ang taas at isang grupo ng mga tao na parang sasakyan. 7 o 8 bakal na lobo. Mahigit 20 na autobot. Kaya agad akong nagbago sa estado ng labanan. Diretso akong tumakbo patungo sa kawan ng mga lobo. Ang malaking sukat at mabangis na paraan ay nagpakita sa ibang mga makina kung ano ang tinatawag na estetika ng karahasan. Walang kulang sa 3 minuto. Lahat ng 7 o 8 bakal na lobo ay patay na. Kinuha ko ang kristal ng kapangyarihan ng lobo at nilunok ito. Dumadaloy ang mainit na daloy sa katawan ko. Pakiramdam ko mas lumakas ako ulit. Mas matigas na rin ang balat ko. Pagkatapos ng ilang minutong lakad, narating ko ang sentro ng lungsod. Sa tanaw ko, puro mga bangkay ng motor at bakal na hayop. Nandyan ang mga tigre, oso, at elepante, mga mabagsik na hayop. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga kulay dilaw na sasakyan. Lahat ay mabibigat na truck na nasa 10 metro ang taas. Kasama rito ang isang excavator na may braso na pang-drill. Isang bulldozer na kasing laki ng kamao. Ang pinakakitang-kita ay isang 20 metro na mataas na dilaw na higante. Iyon ay isang dump truck sa minahan. Sa lungsod na ito, alam ko na kung sino ang may pera para bumili ng ganitong sasakyan. Iyon ay ang tinatawag na Diyos ng digmaan sa lupa sa hinaharap. Super laban. Kung hindi ngayon, kailan pa? Nakita ko siyang nakikipaglaban sa isang buwaya na 7 hanggang 8 metro ang haba. Agad akong humugot ng tabak at tumakbo papunta sa kanya. Kapatid, nandito na ako para tumulong. Kasabay ng isang kumikislap na liwanag ng tabak. Ang buwaya ay naitapon ng talim na iyon ng 4 hanggang 5 metro. Hindi pa ito bumagsak sa lupa. Nakita ni Huang Kuan ang pulang anino na tumalon pataas. Ilang suntok lang ang tumagos sa tiyan ng buwaya. Pagkatapos ay kumuha ng isang bagay at kinain ito. Naging matagumpay. Ngayon ay naging matagumpay. Ang kristal ng lakas na kasing laki ng kamao ay pinasaya ako at hinaplos ang tiyan. Pagkatapos ay lumiwanag pa ang aking sasakyan. Mas malaki ang kristal na ito kumpara sa naunang napatay. Mas marami pa ang mga bakal na lobo. Nakita ng mga tao sa ilalim ng lupa na napakamasungit. Kaya't sinabi niyang unahin ang iba pang mga bakal na hayop. At makikipag-usap ako sa iyo muli. Sumali na rin ako sa labanan. Ngunit hindi talaga ako makikipaglaban. Sa ngayon, ako lamang ang nakakaalam na maaring upgrade ang mga kristal ng kapangyarihan. At bago ako dumating, nakipaglaban na ang grupong ito sa mga bakal na hayop. Nakahiga sa lupa ang 7 o 8 bangkay ng malalaking hayop. Sobrang saya, huwag nang sayangin. Salamat sa inyo, mga kapatid. Kapag natapos ko ng sumipsip, darating ako para tumulong. Habang nag-iisip ako sa loob ko, nagsimula akong magtapon ng kristal. Matapos kong inumin ang lahat, muling nagbago ang aking aura. Ang pulang katawan ay mas madilim na pula. Lahat ng maliliit na bahagi na nakalantad dati ay nawala. Sa kabuuan, mas mukhang simple at brutal. Mga kapatid, nandito na ako. Isang saksak na kamao ang nagdala ng hangin. Ang tunog ng pagsabog ay tumama ng malakas sa elepante. Ang elepanteng may timbang na dekada tonelada ay nahulog sa isang saksak na ito. Nakita ni Huang Kuan ang nakadapang match na elepante. Nakaabala si Shi Jian sa gulat. Bakit ka nakatunganga? Sugod, tamaan mo ang puso nito. Hindi pa nakabawi si Huang Kuan. At nagpasimula na ng labanan ng buong lakas. Dumarami ang mga marka ng kamao sa elepante. Ang mga hiwa ng kutsilyo ay nagputol sa mga pangil ng elepante. Si Huang Kuan ay walang takot na pinagsasampal ang dibdib ng elepante ng maraming beses. Mukhang malapit ng mabutas. Mula sa likuran, tinaga ko ito. Pagkatapos ay sinabi kong tumulong ka sa iba. Ako na ang bahala dito. Pagkasabi nito, isang suntok ko ang bumuta sa puso ng elepante. At kinuha ko ang kristal mula rito. Bulang ng isang segundo, natangay na sa tiyan. Isa na namang malaking panalo. Pagkatapos ay walang sabi-sabi. Agad akong tumakbo papunta sa susunod na laban. Alam ng mga nakaraang buhay na ang makina ng tao ay may alam sa power crystal. Na ang gamit nito ay sa susunod na buwan. Kaya't nakaplano na akong samantalahin ang gatas ng iyong kain. Sa gitna ng sakunang ito, sa pangkalahatan kung anong sasakyan ang nagdedetermina ng lakas. Kahit gaano pa kagaling ang bisikleta. Kahit pa ilang beses pa itong mag-evolve hanggang saan pa rin ang mararating. Ang aking mabigat na truck ay itinuturing ng nasa unang hanay. Lakas ng mga malakas. Ang ordinaryong sasakyan, magpapalakas buong buhay. At iyon ang kanyang simula. Pero kumpara sa Huang Kuan, hindi pa rin sapat. Ang tao na ito sobrang kakaiba. Milyong toneladang minero na sasakyan. Sino ang makakatagal kung tatamaan ng isang suntok? Talagang nasa rurok ng rurok. Bihira sa buong mundo ang kasing galing niya. Kung palalakasin pa niya sa huli, sino pa ang makakatapat sa kanya? Matatapos ang laban sa kalahating oras. Sumigaw si Huang Kuan, mga kapatid, umatras. At sinabi ko, uuna na kayo, ako ang bahala sa likod. Naiyak si Huang Kuan sa aking sinabi. Mag-ingat ka, kapatid. Nandito lang kami sa unahan, hintayin ka namin. Umalis si Huang Kuan kasama ang natitirang grupo. At agad kong ipinakita ang aking tunay na anyo. Ang bakal na hayop ay wala na. Pero may ilang bangkay pa na hindi pa nasusuri. Pagkatapos ay nagsimula na akong linisin ang labanan. Matapos lunukin ang kristal, lalong naging malinaw ang mga marka sa katawan ko. Parang may larawan na lalabas sa dibdib ko. Natapos ang ikalawang pagbabago. Mas naging detalyado ang itsura ng armor ko. Nawala na ang gulong sa likod ng paa. Pinalitan ito ng nag-aalab na bakal. May mga anyo na ang mukha sa ulo. Nakatayo ang mga kalamnan.
May hugis na ang katawan. Tumaas din ang lakas. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa ito sapat. Kailangan maging tunay na mandirigma ng makina sa nakaraang buhay. Dapat umabot ng hindi bababa sa 5 beses na ebolusyon para makasurvive sa ganitong sakuna. Habang may pagkakaiba sa impormasyon, kailangan nating pabilisin ang ebolusyon upang maging tunay na Mech Warrior. Pagkatapos ay nag-convert ako sa motor na anyo. Pinindot ko ang throttle at tumakbo patungo sa Yellow Spring Steam. Hindi ko dapat palampasin ang malaking binti ng tupa na ito. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanila, napansin ko na napaka-awkward ng atmosfera. Maliban kay Huang Quan, ang iba pang mga truck driver ay may mga pangamba. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ko na si Huang Quan ay pupunta upang iligtas ang isang kaibigan. Ngunit ayaw sumama ng mga tao sa paligid. Ganoon kalupit ang laban kanina. Saksi ang lahat sa nangyari. Kapatid Huang, hindi kami walang utang na loob. May mga nakatatanda at mga bata akong inaalagaan. Talagang hindi ko kayang mag-risk. Nabahala si Huang Quan. Sumigaw siya. Dagdagan ng 500,000 bawat isa. Namatay ng 1,000,000. Alam niyo kung sino ako. Siguradong makararating ang perang ito sa pamilya niyo. Pasensya na, Huang Jie. Hindi na kami makikisali sa panganib. Masyadong malakas ang mga halimaw na yon. Natatakot ako. Ayaw ko na rin ang perang ipinangako ko. Kahit na hindi kami mayaman sa pamilya. Ngunit ngayon ay may kakayahan na ako. Di na ako matatakot kumita ng pera. Biglang naisip ng mga tauhan sa ilalim ng huling hukay na ngayon ay naging tao na ako ng makina. Kahit magtrabaho lang ng isang araw ng bricks, kikita pa rin. Habang si Huang Quan ay nakalugmok sa lungkot. Ako ang humarap. Sasama ako sa'yo. Totoo ba? Tiyak na kaibigan kita. Sabi ni Huang Quan na puno ng pasasalamat. Ngunit sa kaibuturan ko, may mga plano akong binabalak. Noong nakaraang buhay, habang papunta si Huang Quan sa Qingzhou, nakakuha siya ng isang pambihirang artifact. Isang napakainit na malaking espada. Dahil sa espada na ito, naging walang kapantay siya sa kanyang antas. Kahit na makipaglaban sa mas mataas na antas. Kung nakuha ko lang ang mahiwagang sandatang ito ng maaga, tiyak na magiging alamat ang buhay na ito. Ngunit hindi pa kami nakalakad ng 2 hakbang. Naramdaman ni Huang Quan ang kaunting gutom mula sa laban kanina. Itong taong ito, may balak na mag-isip ng mabuti. Naisip ko na dahil naging Autobot na ako, syempre kailangan kong gumamit ng gasolina. Kaya't hindi na nag-atubili, dinala ako sa gasolinahan. Kinuha ko ang 78 na gasolina at sinimulang inumin ito. Sandali lang, bakit parang naglalakad pa rin ako? Na may umuugong sa tiyan ko. Halos napatawa ako sa eksenang ito na parang langis ng makina. Agad kong sinabi na marahil dahil hindi pa natutunaw. Kailangan ng kaunting ehersisyo. Saktong-sakto, may ilang bakal na mga tandang na tumatakbo mula sa malayo. Nang makita ng mga bakal na hayop ang motorsiklo, agad silang nagtakbuhan papunta rito. Nakita ko na ang 1 metrong haba na tandang ay nahampas. Tulad ng pagpalo sa langaw, napatay ito ng isang hampas. Nakangiti akong nagsabi na marahil ang pagkain ng manok ay makapagpupuno sa tiyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bakal na manok at nagsimulang duraan ito. Nakita ni Huang Quan ang nangyari, wala na siyang magawa. Sa kabila ng panganib na mabasag ang ngipin niya sa bakal na manok, sinimulan niyang nguyain ito. Matapos niyang ubusin ang buong bakal na manok, biglang nawala ang gutom ni Huang Quan. Habang naghahanda siyang ibalita sa akin ang magandang balita. Ngunit nakita niya na tinanggal ko lang ang power source ng bakal na manok. Hindi niya pinandikit ang iba pang bahagi ng bakal. Susunod na sandali, nang makabawi si Huang Quan, nagalit siya sa akin. Sumpa sa'yo. Ikaw sinungaling. Hindi lang ako pinainom ng gasolina, kundi tinangay mo pa ang maraming power source. Hindi nakakapagtaka na tumaas ka. Kagabi, 15 metro lang ang taas ko. Maikli rin ang itsura. May mga malaking gulong pa na nakalabas. Kapag tiningnan mong mabuti ngayon, higit sa 16 na metro. Makulay ang kulay. Matipuno ang pangangatawan. Halos nawala na ang elementong pang-automobile sa akin. Para na akong match sa pelikula. Hindi na kailangang mag-isip pa, alam na natin na ang pinagmumulan ng lakas ang pagkain ng mga Autobots. Kahit na medyo mainit ang ulo ni Huang Quan. Ngunit di niya mapigilang maging mausisa sa loob niya. Tinanong niya kung lahat ba ng Steel Beast meron ito. Hindi lang Steel Beast, kahit kami meron din ito. Ang kristal ay katumbas ng puso ng hayop. Hindi lang ito proteksyon. Maaari pang palakasin ang katawan. At mas malakas ang bakal na halimaw. Mas malaki rin ang pinagkukunan ng lakas. Matapos sabihin ito, pinutok ko ang aking mga mata sa kanya. Lao Huang, alam mo na ang mga lihim na ito. Gusto mo pa bang makasama ako? Anong sabi mo? Kinain mo na ang dami kong. Kristal, hindi mo pa ibinabalik, huwag kang aasa na makatakas. Nang marinig ko yon, natawa ako ng malakas. Tumakbo ako sa unahan para magpakita ng daan. Alam kong hindi siya natatakot na maloko. Ang takot niya ay maloko nang hindi niya maintindihan. Palagi akong tumutulong sa kanya ng walang kondisyon. Baka natatakot pa siya. Sa daan, si Huang Quan ay nagtanong tungkol sa ebolusyon. Lahat ng alam ko, sinagot ko ng tapat. Kabilang na ang 5 beses na ebolusyon, lalabas ang malaking itim na sasakyan. Tinitignan ako sa dibdib. 3 bahagi na ang lumalabas sa sasakyan. Biglang napasimangot si Huang Quan. Kitang-kita na ang epekto ng sakuna ay lumalala. Sa gitna ng araw, ang langit ay puno ng makapal na madilim na ulap. Walang nakakaalam. Maliban sa mga hayop, kahit ang mga ulap ay naging bakal na rin. Walang araw na sumisilay. Hindi makakabuhay ang mga halaman. Bumababa rin ang temperatura araw-araw. Sa loob ng 1 buwan lang, bumababa ang temperatura sa ibabaw ng lupa sa -20 degree. Walang kuryente at tubig. Hindi makapagpainit. Hindi makapagtanim ng mga pananim. Kapag naubos na ang pagkain, hindi talaga tatagal ang mga ordinaryong tao. Tungkol naman sa kung bakit hindi nahuhulog ang ganitong bigat ng ulap, walang nakakaalam. Noong nakaraan, may isang tao na tinusok ang ulap at pinadala ang isang grupo ng mga matatag. Ngunit hindi alam kung buhay o patay sila. Makalipas ang ilang oras,
Mas naging madilim ang kalangitan. Ang madilim na ulap ay humarang sa araw. Ngunit hindi pa nawala ang araw. Sa ilalim ng matinding liwanag mula sa langit. Isang mapusyaw na liwanag ng lungsod. Halos nakikita ang paligid. Ngunit sa gabi, madilim na parang walang nakikita. Habang binubuksan namin ang high beam at nagpapatuloy sa pagmamaneho, biglang may isang maliit na electric scooter na sumulpot malapit sa amin. Ang lalaki sa sakyan ay umiiyak at nagmamadaling tumakbo palayo dito. Sa likod niya ay isang madilim na daluyong na binubuo ng mga lumang bakal na daga. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Huang Quan, si Yang Fan. Nakita si Huang Quan na inabot ang isang kamay kay Yang Fan. Lumiko at tumakbo. Ay naku, naabutan ng napakaraming daga. Hindi na kailangang isipin ang magiging resulta. Hindi nagtagal. Dumating kami sa isang gasolinahan. 50 metro sa likod. Patuloy pa rin ang daga sa pagsunod. Pinalo ko ang lupa gamit ang aking mga bakal na kamao. Matapos mabangga ang lupa at makagawa ng malaking butas. Sumabog ang gasolina na parang fountain. Puno ng amoy ng langis ang hangin. Hinugot ko ang malaking kutsilyo at bigla itong inihagis. Ang kutsilyong puno ng mga gasgas ay kumikiskis sa lupa. Agad nitong sinindihan ang buong istasyon ng gasolina. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay agad na natunaw ang kalahati ng mga daga. Dahil dito, nakatakas kaming tatlo mula sa lungsod. Matapos naming makaligtas mula sa pugad ng match na daga, agad kong binuksan ang pinto ng sasakyan. Para makasakay si Yang Fan, diretso kaming umalis sa highway. Pagkatapos makasakay, dahan-dahan akong nagmaneho at sabay kaming umuusad ni Huang Quan. Nag-uusap habang naglalakad. Di nagtagal, tuluyang naging madilim ang paligid. Unti-unting dumadami ang mga tao sa tabi ng daan. Lahat sila galing sa lungsod. Magpapahinga na ba tayo dito? Tumingin si Huang Quan at tinanong ako. Dito maraming bundok. Maaaring may mga hayop sa gubat. 80 kilometro paakyat ay may service area. Doon ka magpahinga. Tinatayang 1 oras ang biyahe. Malayo pa lang, nakikita na ang ilang daang tao na nagkakatipon sa service area. Yun pala, nagtaas ng presyo ang may-ari ng service area. Tumaas ng ilang dosena ang presyo ng pagkain. Kung ibang tao lang sana, siguradong mapapalo na. Pero ang may-ari ay isang van. At mayroong higit sa 10 truck at mga driver sa paligid. Nang dumating ako sa gasolinahan, may isang tauhan na lumapit, na may malamig na tono. Kapatid, gasolina ba o matutulog? Ngunit ang sasakyan ay bagong sasakyan na walang plaka. Agad na nag-isip ang tao ng masama. Si Yang Fan ay hindi nagbigay pansin sa simula. Diretso niyang inalis ang relo sa kamay at pumunta sa sahig. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng 1.5 milyon. Pangalagaan ng aming 2 sasakyan. Kapag umalis, huwag kalimutang lagyan kami ng pagkain sa isang sasakyan. Ngunit sa susunod na segundo, nakita na inilagay niya ang relo sa bulsa. At may inosenteng mukha na nagsabing dito ay tumatanggap lamang ng cash. Nang subukan ni Yang Fan na kunin ang relo, siya ay itinulak palayo. Hindi lang yon. Ang taong ito ay sumigaw ng hindi pagkakaintindihan kay Yang Fan. Si Yang Fan ay lumaki na. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong tao. Bigla siyang naguluhan. Sa malalakas na sigaw ng mga kawani, dumating ang grupo ng mga motorista, na may matangkad na katawan. Isang buong linya na halos 10 metro ang taas. Agad na sumigaw ang may-ari ng serbisyo, walang hiya. Ano nang ginagawa ninyo sa bagong sasakyan ko? Bumaba kayo agad. Grabe. Ngayon, mukhang gusto nilang ubusin ako. Mas mahalaga ang isang heavy truck kaysa sa karaniwang truck. Napaligiran ako ng mga tao na halos 0 metro ang taas. Si Yang Fan ay nilunok ang kanyang laway. Umatras ng ilang hakbang papunta sa tabi ko. Mas mabuti pang ikaw ang tumulong sa akin. Nakita ang mga taong ito na napakawalang hiya. Wala na akong inisip. Bumangon mula sa lupa. Diretsong nagbago sa match. Matapos ang 3 ebolusyon, ang taas ko ay halos umabot na ng 17 metro. Tinutukan ko ang maliit na katawan ng van, na may ngiti at itinaas ang paa. Biglang may malakas na tunog. Ang ulo ng van ay biglang nahulog sa dibdib. Nabasag ang mga binti. Sa isang kisap mata, naging tambak na bakal. Agad kong tinignan ang ibang mga rider. Tumakbo ng walang pag-aatubili, biglang umatras. Agad akong tumapak ng 7 hanggang 8 metro. Ilang segundo lang ay naabutan ko na sila. Hinampas ang kamao. Sa huli, naipit sa baywang at naputol. Nananatili pa rin ang 5 tapat na robot na sasakyan. Nangakong ipaglalaban ang may-ari ng van hanggang kamatayan. Sabay-sabay silang sumugod. Isang suntok at sipalang, tapos na. Hindi pa 1 minuto. Lahat ay tapos na. Ito ay hindi laban, kundi isang panig na pagpatay. Sa loob ng ilang sandali, ang 15 tao ay pinatay ko na. Ang mga nanonood ay nanginginig sa takot. Sa unang pagkakataon, napagtanto na may mga tao na ipinanganak na nakatayo sa Roma. Ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng sasakyan ay talagang napakalaki. Kinabukasan ng maaga, nagising ang lahat sa tunog ng pagyanig ng lupa. Mula sa malayo, dumarating ang mga tangke na umaatungan. Sinusundan ng malaking grupo ng mga sundalo na may mga baril. Bilang karagdagan sa ilang libong sundalo, mayroon ding libu-libong karaniwang mamamayan. Dami ng tao. Hindi mo makita ang dulo. Ngunit sa nakita, hinila ko si Huang Quan at tumakbo. Sa simula ng sakuna, hindi ito mundo ng mga motorista. Nananatili pa rin hari ang imperyo. Kung makakalaban mo ang isang grupo ng mga rocket launcher, tangke, at mga armadong helicopter, tanong ko lang, natatakot ka ba? Sa tuwing may makakasalubong na mga tao, ang imperyo ay laging nag-iisa at sumasakop. Ano, gusto mo ng kalayaan? Alamin mo ang tungkol sa anti-tank rocket launcher. Ang pagsabog ng armor-piercing na bala ay umaabot sa higit sa 1,000 degrees Celsius. Ang mga naunang sasakyan ay tinamaan ng isa. Kasing laki lang ng bola ng basketball ang butas. Dumating kami sa pintuan ng Biling Mountain Park sa tanghali. Dati itong kilalang ekolohikal na parke.
Hindi lamang ito may iba't ibang mga lobo at tigre, kundi marami ring malalaking hayop. Sa tulong ng mga alaala mula sa nakaraan, alam kong may nakatagong institusyon malapit sa parke. Dito nakuha ng Huangquan ang napakataas na temperatura na malaking espada. Matagal nang gustong kumain ng Huangquan ng bakal na hayop. Diretso siyang sumugod. Hinawakan ng isang bakal na halimaw at hinila ng malakas. Agad itong nahati sa dalawa. Nahulog din ang mga kristal sa loob. Nakita ito ni Huangquan at agad na isinubo. Mabilis na nawala ang nakakabining gutom. Habang papalapit kami sa Biling Mountain Park, lalong dumami ang mga bakal na halimaw na aming nakatagpo. Mga leon, tigre, elepante at iba pa ay umabot sa huli. Hindi na kayang tiisin ng ilalim ng lupa. Kailangan kong makisali sa laban. Hindi umatras si Huangquan. Bagaman malakas ito, mabagal ang bilis. Hindi ito kasing liksiko. Walang kalamangan sa pagtakbo. Sa isang pananaliksik na institusyon ngayon, isang matandang nakasuot ng puting coat at may pilak na buhok, ay isang siyentipiko na nag-aaral ng condensed matter. Ang tinatawag na teknolohiya ng condensed matter ay isang pangunahing proyekto na sinusuportahan ng imperyo. At ang teknolohiyang ito ay malapit nang baguhin ang buong kalakaran ng tao. Sa nakaraang buhay, si Chen lang ang nakagamit ng condensed matter. Pinagsama ang teknolohiya at kristal upang makagawa ng mga armas. Upang ang mga karaniwang tao ay magkaroon ng kakayahang makipaglaban. Ito lamang ang nakapagpigil sa atake ng bakal na halimaw. Maaari nating sabihin na kung wala ito, walang ibang makakaligtas ang imperyo kundi ang mga makina. Hindi makakaligtas ang sangkatauhan. Dumating ang isang banyagang may blonde na buhok at asul na mata. Biglang nagdala ng 70 hanggang 80 tao at tumakbo palabas. Hindi pa nakakalayo. Narinig ang mga sigaw. Isang grupo ng mga bakal na lobo ang sumugod. Sa isang iglap, pinunit sila. Nang makita ito ni Wang Xiaoming, agaran niyang isinara ang malaking pintuan na may salamin laban sa nuklear. Automatikong umatras siya ng ilang hakbang. Ang lugar na ito ay naging sentro ng panganib mula sa simula ng sakuna. Ngayon, walang sinuman ang nakaligtas sa loob ng ilang kilometro. Puno ng mga bangkay at mga piraso ng katawan ng mga robot ang buong kalye. Kung hindi dahil sa isang pader na salamin laban sa nuclear bomb dito, matagal nang patay ang mga taong ito. Habang ang lahat ay hindi makatiis na makita ang kanilang mga kasama. Na pinupunit ng bakal na halimaw, isang bakal na lobo ang bumagsak mula sa langit. Sumalpok ito sa harap ng malaking pader na salamin laban sa nuclear bomb. Ang katawan nito ay napilipit, na naputol sa gitna, na may ilang bakal na buto na nag-ugnay. Kasunod ay sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Sa harap ng Research Institute ay may maliit na plaza. Nakakita ang lahat ng isang napakalaking pulang mecha na nakikipaglaban sa labas. Ang mga lobo ay patuloy na umaatake at kinakagat ang mecha. Ngunit siya ay napatay ng isang suntok. Ang ulo ay nagdulot ng pagbitak sa lupa. Puno ng malalaking butas. Sa loob ng ilang minuto, puno ng mga bangkay ng bakal na hayop. Matapos masugpo ang grupong ito ng mga lobo, ako ay humihina na tumakbo sa harap ng institusyon at sumigaw. May tao pa ba sa loob? May malaking pintuan na bukas. May isang grupo ng tao na tumakbo palabas. Tumingin ako sa paligid ng tao. Sabi ko ng mahinahon, sino si Ginoong Chen, ang matandang doktor? Isang matandang lalaki ang naguguluhan na tumayo. Diretso kong sinabi, limitado ang oras. Gagawin kong maikli ang aking sasabihin. May paraan ako upang makalusot sa teknolohiyang ito ng condensate. Ang lugar na ito ay puno ng bakal na halimaw. Hindi ko kayang makipaglaban kasama kayo. Ngunit maaari akong maghatid sa inyo ng pagkain ng regular. Hanggang dumating ang mga tao mula sa imperyo para iligtas kayo. Nang marinig ito, kalmadong sinabi ni Wang Xiaoming, ano ang gusto mo? Kung hindi ka tao na ipinadala ng imperyo. Sa oras na ito, risking ang buhay para tulungan sila. Tiyak na may hinihiling sila. Hindi rin ako nagtatago. Sabi ko agad, na may paraan ako para maputol ang estado ng pagkakahiwalay at maprotektahan ang inyong kaligtasan. Pero kailangan niyong tulungan akong gumawa ng isang armas. Huwag kayong mag-alala, tiyak na magagawa niyo ang armas na ito. Noong nakaraang buhay, dumaan siya dito sa Yomi at tinulungan sila. Habang nasa daan, nahuli niya ang ilang steel beasts para pag-aralan nila. Hindi inaasahan na dahil sa breakthrough ni Matandang Chen sa kristal na pag-aaral ng condensed state. Ginamit niya ang pinaka-advanced na teknolohiya mula sa pag-aaral na ito para gumawa ng isang mahabang kutsilyo para sa kanya. Ang pangalan ng kutsilyong ito ay Yanmo. Isang kutsilyo na kayang maglabas ng sobrang mataas na temperatura. Medyo malaki ang katawan ni Huangquan. Pero sa buong bansa, maraming mas mataas ang ranggo sa kanya sa mga makina. Pero siya ang nananatiling matatag na pinuno, naging Diyos ng lupa. Malaki ang dahilan ay ang sandatang ito, ang mahabang espada. Sa nakaraan, swerte akong makitang. Sa ilalim ng lupa, isang mabilis na isang palulang, napapatay niya ang matandang bakal na hayop hati sa dalawa. Dahil sa mahal at bihirang materyales, hindi maraming ganitong armas sa buong mundo. Para sa hinaharap at sa pakikipaglaban sa mas malalaking kalaban, kailangan kong makuha ang ganitong mataas na antas ng makapangyarihang armas. Matapos magmuni-muni ng ilang segundo, sinabi ni Ginoong Chen, kung talagang ganito ang lahat ayon sa sinasabi mo, sang-ayon ako. Nang marinig ito, agad akong tumango. Iniwan siyang fan dito at kumuha ng ilang kahon ng paborito kong instant noodles. Pagkatapos ay tumingin ako kay Huangquan na nasa laban. Ihagis mo sa akin ang isang bakal na hayop. Nakita kong iniikot ni Huangquan ang isang bakal. At inihagis ito mula sa ilang metro ang layo. Nahuli ko ito gamit ang isang kamay. At agad ko itong piniga hanggang mamatay. Sa loob ng bakal na hayop ay may isang bagay na tinatawag na kristal. Mayroon din tayong mga rider. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng lakas ng katawan. Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang teknolohiya ng pagkakabuo. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagkain, nagdala rin ako ng ilang paputok. Iliyab ang mga paputok pagkatapos malampasan ang teknolohiya. Pag narinig mo ang tunog, pupunta ako. Pag-usapan na lang natin ang paggawa ng mga armas sa oras na yon. Umiti si Lolo Chen nang may pagtitiyak. May apoy sa kanyang mga mata.
Hindi na mapigilan ang kanyang pagkasabik na pag-aralan ang bakal na hayop na ito. Pati si Wang Xiaoming sa tabi ay mukhang sabik na sabik. Plano sana niyang humingi pa ng ilan. Ngunit sa isang iglap, napansin niyang napuno na ang huwangkuan ng mga bakal na unggoy. Ang malaking katawan ay may kalamangan na mas malakas. Kaya pagkatapos kong magbigay ng utos, agad akong tumakbo papunta roon. Tuloy-tuloy kaming tumatakbo habang tumatakbo. Nakalayo kami ng mahigit 12 kilometro. Talagang hindi sumusuko ang mga unggoy na ito. Dahil lang sa nakuha nilang ilang kristal, bakit? Nakaupo si Huangquan sa lupa, humihingal. May hawak siyang isang kristal. Mga 20 hanggang 30 piraso. Dahil sa mga kristal na ito, sila ay patuloy na hinahabol ng hukbo ng mga unggoy. Nagpapakawala ng mga kristal sa bibig nila. Kristal na chomp ni Huangquan. Sa oras na ito, inilabas ko ang ilang kristal na kasing laki ng kamao at sinabi, "Wala ka bang masyadong ambisyon? Mga unggoy na hindi pa tapos mag-evolve kahit isang beses. Gaano karaming enerhiya ang nasa loob ng kristal? Palakihin mo pa ang saklaw sa susunod. Kung hindi, sa susunod na lalabas tayo, mahihiya na akong sabihin na kilala kita." Ngayon, ang target ko ay ang upgraded na Steel Beast. Kahit isang normal na hayop, mas malakas pa sa karaniwan ang enerhiya nito. Walang sabi-sabi, tinulak ko si Huangquan. Ipagpapatuloy natin ang ating pangangaso. Paangat sa antas ng ebolusyon. Pagkatapos, pumunta kami niyan sa harap ng North Forest Park. Ang unang nakita ay isang crocodile. Biglang tumakbo ako ng mabilis. Malakas na tinamaan ang ulo ng buwaya. Ang bigat na higit sa 100 tonelada mula sa Huangquan ay nagtulak sa nakaupo sa katawan ng buwaya. Nasaktan ng buwaya sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataon na hawakan ang bibig ng buwaya gamit ang dalawang kamay at pilitin itong hiwain. May tunog na crack ang narinig. Nabiyak ko ng tuluyan ang bibig ng buwaya. Samantala, kinuha ni Huangquan ang kristal mula sa bibig ng buwaya. Sa mga nakaraang araw, nakipagsapalaran kami yung 2 ng 6 o 7 beses laban sa mga bakal na hayop. Napatay namin ang ilang dosena. Lahat ay malalaki. Sobrang lakas ng kristal na enerhiya nila. Hindi namin alam kung dahil sa laki nila. Mas mahirap ba silang mag-evolve? Matapos kumain ng maraming kristal, ang antas ng kanilang pag-unlad sa ilalim ng yomong ay nasa 2 beses lang. Hindi katulad ng 1 linggo na ang nakalipas, umabot na ako sa ika-4 na beses. 9 metro at 5 sentimetro ang taas. Kulang na lang ang huling pagkakataon para sa pagdadalaga. Biglang may narinig na sigaw. Ang gusali sa harap ay gumuho. Isang grupo ng mga buwaya ang lumabas. Ang pinakamalaki ay mahigit 20 metro ang haba. 7 metro hanggang 8 metro ang taas. May kalahating metro ang nakatusok sa likod. Ang buntot ay parang malaking martilyo. Ang Huangquan ay malakas na nilakad diretsyo sa atak. Pinukol niya ang malaking kamao sa likod ng buwaya. Diretsyong napaatras ang buwaya. Kasama na ang lupa na pumutok. Ang pinuno ng buwaya ay ika-4 na yugto na ng ebolusyon. Ang malaking martilyo sa dulo ng buntot ay diretsyong tumama sa hita ni Huangquan. Nang mabagsakan at matumba si Huangquan sa lupa, naisip niya. Hindi niya inakalang mabilis siyang makakatakbo sa gilid. Sa susunod na segundo, isang malalim na hukay na 2 metro at kalahati ang lalim ang nabuo sa lugar niya dati. Kung hindi siya nakaiwas, malamang magpaputok ang katawan niya sa lakas ng tama. Pagkatapos kong tapusin ang ibang mga buwaya, agad akong pumunta para tulungan si Huangquan. Dali-dali kong kinuha ang post ng kuryente sa gilid. Pinukol ng mariin sa ulo ang buwaya. Ang inday ng bangga ay hindi titigil. Sa huli, tinusok ng isang suntok ni Huangquan ang tiyan ng buwaya. Pero sa pagkakataong iyon, biglang nagsimula ang matinding pagyanig sa lupa. Makikita ang isang napakalaking silweta na unti-unting lumitaw mula sa malayo. Ito ay isang buwaya na nakumpleto na ang 6 na beses na ebolusyon. Alam ko ng malalim. Sa kasalukuyan nating lakas, wala talaga tayong laban. Kaya, pagkatapos kong kunin ang mga kristal, mabilis na akong umalis dito. Mabilis kaming nakarating sa isang lugar na walang tao. Ako at si Huangquan ay nagsimulang magbilang ng mga nakulimbat. Akin ang 6 na kristal na ito. Yung malaking kristal sa'yo. Ibinigay ni Huangquan sa akin ang kristal mula sa huling pinagsama-samang pagpatay sa malaking buwaya. Pagkatapos ay ipinaliwanag. Kapag natapos ko ang 6 na ito, dapat ay makararating ako sa 3 ebolusyon. Isang subo ko ring nilunok ang kristal. Pumasok ang kristal sa tiyan. Agad na napuno ng enerhiya ang katawan. Kung dati ay bakal lamang ang buto, ngayon ay tila nagkaroon na ng laman at dugo. Malinaw kong nararamdaman na may mga maliliit na tubo sa aking mga kamay at katawan. Ang enerhiya ng kristal ay dumadaloy sa mga tubo. Sa huli ay bumabalik sa kristal. Patuloy na umiikot. Saan nyo? Ang taas ko ay itinakda sa 18 metro. Sa bawat pag-iisip ko, ang kanang braso ko ay nagsimulang mag-ingay. Naglabas ng isang bilog na dulo ng baril. May 9 na baril sa itaas. Nakikita ko na. Biglang tumalon si Huangquan. Anong nangyari sa'yo? Wala akong sinasabi, kundi itinaas ang kamay patungo sa isang malaking gusali. Sa susunod na segundo, nagsimulang umiikot ng mabilis ang mga baril. Agad na sumabog ang mga gintong bala. Sa loob ng ilang segundo, pinutol ang isang buong gusali. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at hindi makapagsalita. Hindi ito siyentipiko. Saan ka kumuha ng bala? At ang lakas pa nito ay ganito kalakas. Pinausukan ko ang nag-aapoy na dulo ng baril. Muling naging kamay ito. Ito ay laser na bala. Mula sa enerhiya ng kristal sa loob, tataas pa ng 5 beses ang ebolusyon. Iyon ay sa antas ng Panginoon. Hindi kayang sirain kahit ng misile. Habang sinasabi ko ito, iniunat ko ang aking braso at naging dulo ng baril. Ano sa tingin mo sa ganitong uri ng sandata? Ang antas ng Panginoon ay mag-ebolusyon pa sa laser cannon. Sa isang putok lamang, isang gusali ang nahati sa gitna. Nahihirapan si Huangquan na lunukin ang kanyang laway. Samantala, si Ginoong Chen sa institusyon ay biglang sumigaw sa kumikislap na kristal. Naging kondensadong estado na ito. Sa wakas ay nakamit ang teknolohiyang ito. Itinaas niya ang kristal sa kanyang kamay. Sumigaw siya sa lahat sa loob ng institusyon.
Ito, hindi lamang ito isang teknolohikal na tagumpay, kundi pati na rin ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Nakita ang mga signal ng paputok mula sa Research Institute. Noong tanghali, tinawagan ko si Huang Quan. At nagdala ako ng isang sasakyan ng mga supply para sa buhay na umabot na sa adulthood. Gumamit lang ako ng laser bullet para madaling mawasak. At ang mga halimaw na bakal na nagtipon sa plaza ay agad na bumagsak. Nakita kong lumiit ang mga pupil ni Ginoong Chen. Alam niyang ako'y nag-evolve na. Pagkatapos ay tumitig siya sa akin ng matindi. Ngayon ay nalampasan na ang teknolohiya ng condensed state. Anong klaseng armas ang gusto mong ipagawa sa amin? Isang kutsilyo. Isang ultra-high temperature na apoy na kutsilyo. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang kakayahan ng apoy na demonyo. Maaari lamang ilarawan ayon sa pangkalahatang hitsura na nakita noong nakaraang buhay. Ang kutsilyong ito ay nagmula sa sentro ng pananaliksik. Sa palagay ko, mayroon silang ideya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay, ang responsable sa bagay na ito ay si Wang Xiaoming, ang disipulo ni Lolo Chen. Inilipat niya ang makina mula sa basement. Nakaskan ito sa akin ng diretsyo. Ang mga tao sa paligid ay nagpakita ng pag-iwas at tumayo ng malayo. Malaki ang radiation nitong bagay na ito. Hindi ito pang tao talaga. Kapag na-expose ito, maaaring magdulot ng liver at kidney failure. Sira ang iba't ibang function ng katawan. Sa mga sinasabi ng mga tao, naririnig ko. Ang material na ginagamit nila para gawing armas ay ginagamit sa rocket. Hinawakan ni Huang Quan ng isang piraso ng kristal at isinubo ito. Putang ina. Mapanganib kaya itong tren ng minahan. Pag kinain niya, walang senyales ng ebolusyon ang kanyang mech. Mukha siyang walang buhay ang mata. Tinitignan ko mula sa malayo. Nakangisi ng mababa. Pero mas naiinggit ako sa kayumanggi na may ganitong armas. Yung malaking kasangkapan tulad ng dump truck sa minahan. Tanging yung nakaranas ng sakuna ang nakakaintindi. Gaano kahalaga ang magandang pinagmulan? Walang sasakyan ang mga ordinaryong tao. Ang naghihintay sa kanilang kapalaran ay kamatayan at gutom. Motorsiklo, tricycle, van. Bagamat hindi nag-aalala ang mga driver na ito sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ngunit limitado ang kanilang kakayahan sa laban. Sila ang pinakamababang antas sa mundo ng mga driver. Ang larangan ng digmaan ay para sa mga pawing sundalo. Ang mga katamtamang sasakyan ay mga pampasaherong kotse. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi masyadong mataas o mababa. Mahirap ang pag-angat sa mas mataas na antas. Tanging ilang bahagi lamang ang makakapagpakita ng matatanging kakayahan. Karamihan ay nabubuhay na walang kapansin-pansin. Mabibigat na truck, malalaking excavator. Ang mga off-road at bulldozer ay mga high-end na lakas. Tanging ang mga taong katulad nito sa tren, ang makakayanan ang gulo ng mundo. Sa wakas nabuksan na ang salamin na pinto ng proteksyon laban sa bomba nuclear sa research center. Si Yang Fan at Wang Xiaoming ay lumabas na may black eye. Ang iba naman ay nakahiga sa sahig at natutulog ng mahimbing. Para sa armas na ito, nang ilang araw at gabi silang hindi nakatulog. Lahat ay nakipagtulungan kay Wang Xiaoming sa paggawa nito. 2 tao ang nagbuhat ng isang piraso ng hawakan ng espada at nilakad. Lahat ay itim. Sukat ay 2 metro at kalahati. Isa ay bilog ang dulo. Isa ay ulo ng dragon na nakabuka ang bibig. Ngunit si Wang Xiaoming ay nakangiti ng misteryoso. Subukan mo lang at malalaman mo. Subukan mong pindutin ang switch sa tabi. Nang marinig ito, sinunod ko ang hiling ni Wang Xiaoming. Nang maingat na itulak ang switch, sa susunod na segundo, ang enerhiya ng kristal sa aking katawan ay agad na nawala ng 2.5% at pumasok sa hawakan ng kutsilyo. Ang nakakatakot na bibig ng dragon ay biglang nagbuga ng malaking liwanag. Nasa huli ay huminto sa 8 metro ang haba. Nabuo ang pulang talim ng kutsilyo. Isang mainit na alon ng hangin ang sumalubong. Si Wang Xiaoming ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. At nagsabi, ang kutsilyong ito ay sumisipsip ng enerhiya mula sa kristal ng may-ari. At pagkatapos ng pag-convert sa loob ng hawakan, nabubuo ang naglalagablab na talim. Sa totoo lang, hindi ito isang pisikal na bagay, kundi isang bagay na may mataas na temperatura at densidad. May 3 antas ang ilaw ng kutsilyo. Unang antas 1,500 degree mataas na temperatura. Pangalawang antas 5,000 degree. Habang ako'y nag-push ng aking mga paa, bigla akong bumilis patungo sa isang 3 palapag na gusali. Walang sinabing salita. Isang sablay na hampas. Isang pulang liwanag ng kutsilyo ang kumislap. Ang 3 palapag na gusali ay biglang nahati sa gitna. Ito talaga ang tunay na sandata. Tumingin ako sa kutsilyong ito. Sobrang nasisiyahan. Ang tanging kahinaan ay masyado itong kumakain ng kristal na enerhiya. Sa isang gamit lang, kinuha na nito ang 1% ng enerhiya ko. Sa bawat hiwa, kumakain ito ng kaunting bahagi. Pinakamataas na 2 minuto lang ang kaya bago ako mapagod. Dahil naglalabas ito ng mataas na init kapag pinasok ang enerhiya ng kristal. Tawagin na lang natin itong apoy na demonyo. Kalma kong binigkas ang pangalan ng kutsilyo sa nakaraang buhay. Ngayon mismo ang pangalan nito. Magandang pangalan ang apoy na demonyo. Si Huang Quan ay nakatingin na parang hindi makapaniwala. Ang talim na ito ay sobrang astig. Isang hiwa lang. Sino ang makakatagal? Tiyak na ito ay isang malakas na armas. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ng materyales. Sabi ni Huang Quan, kailangan gumawa pa rin ng isang kutsilyo. Biglang may ingay mula sa langit. Tumingin pataas. Isang armadong helikopter ang umiikot sa ibabaw ng lungsod. Matapos tumigil ng ilang segundo, biglang bumangga ang helikopter sa isang mataas na gusali. Nang akala ng lahat na tiyak na mawawasak ang helikopter at ang mga tao rito. Sa susunod na segundo, ang helikopter ay naging match na nakatayo sa bubong ng gusali. Sa isang misteryosong paraan, ang match ay lumingon. Tumingin sa grupo ng mga mananaliksik mula sa daan-daang metro ang layo. Nakita na ng Huang Quan ang mundo. Nakita ko lang ng kaunti at agad kong nalaman ang sitwasyon. Hindi tama. Ito ay isang na-modify na armadong helicopter. Walang sistema ng armas. Ngunit sa susunod na sandali, nakita si Yang Fan na tumalon at nagwawagayway ng kamay. Ikaw, bilisan mo. Nandito ako. Sabi na.
Ipinapaliwanag pa sa akin at kay Huang Quan. Ito ang pinsan kong si Yang. Ang helicopter na ito ay isang decommissioned product. Na-disassemble na ang sistema ng armas. Ang pinsan ko ay piloto sa militar at nakakuha ng koneksyon para bilhin ito. Ang itsura lang ay parang armadong helicopter. Sa totoo lang, halos katulad ito ng karaniwang sibil na helicopter. Nang marinig ito, agad kong sinabi, ayos na ayos. Mabilis ang takbo ni Yang Yi. Sa loob ng ilang segundo, nandyan na siya sa harapan namin. Matapos batiin si Yang Fan. Napansin niya ang gusaling pinutol ko sa tabi. Hindi ko maiwasang kumabog ang aking mata. Matapos ang pagpapakilala ni Yang Fan, naging pamilyar na kami sa isa't isa. Sa totoo lang, kilala ko rin si Yang Yi. Isa rin siyang sikat na babae sa huli. Bihira ang mga helicopter sa bansa. Mas bihira pa ang mga armed helicopter. Mas bihira pa ito kaysa sa mga dump truck sa Huangquan Mines. Dahil sa sakuna, ang langit ay natatakpan ng madilim na ulap. May interference sa magnetic field. Hindi talaga magagamit ang mga flight. Ang pinakamabilis na paraan ng long-distance transportasyon ay ang helicopter. Hindi ang pampasaherong sasakyan. Mahigit 200 kilometro kada oras. Ilang oras lang mula timog hanggang hilaga. Naghahanda si Yang A at Yang Fan na lumipad patungong Qingzhou. Bago umalis, lumingon si Yang A at nagbigay ng kaaliwan sa mga tao sa institusyon. 1-0 minuto na ang nakalipas. Nakita ko sa daan papuntang Kyoto na may helicopter na kumukuha sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ngunit, si Yang Fan ay tila na dismaya. Gusto sana niyang dalhin ang mga tao mula sa institusyon sa Qingzhou. Matapos ang ilang araw sa institusyon, alam niya ang hirap ng teknolohiya ng titanium na pagsasama sa hinaharap. Tiyak na ito ay isang napakalaking bagay. At si Wang Xiaoming ang henyo sa disenyo ng armas. Basta't hindi na pag-usapan ang mga yon. Ang natitirang mga siyentipiko ay hindi basta-basta. Sa pag-isip na ito, sinuntok ni Yang Fan ang dashboard. Kung hindi sinabi ni Yang E na darating ang helicopter ng imperyo, siguradong dadalhin niya si Chen Lao at Wang Xiaoming ngayon. Nang umalis si na Yang Fan, agad akong tumawag kay Huang Quan para maghanda na umalis. Sa simula ng sakuna, maraming pagkakataon. Ayaw kong ma-recruit ng imperyo ng maaga. Pagkalipas ng ilang minuto nang umalis kami, isang grupo ng mga armadong helicopter ang lumipad papunta rito. 15 na eroplano na may itim na katawan sa magkabilang gilid. Ito ay malamig na baril at kumikislap na bala. Ang mga mananaliksik ay humahampas at sumisigaw. Halos hindi na ako napigilan sa pag-iyak. Mula sa eroplano, bumaba ang isang grupo ng mga sundalong nakasuot ng camouflage. Bawat isa ay may hawak na machine gun. Ang namumuno na opisyal ay may suot na itim na salamin. Ako ay ipinadala ng imperyo upang tumulong. Mabilis kayong sumakay sa eroplano. Ihahatid ko kayo pabalik sa imperial na lungsod. Lumilingon ako sa institusyon. Si Ginoong Chen ay nakakunot ang noo. Ano ang mangyayari sa mga kagamitan dito? Pasensya na. Hindi namin mayaalis ito. Ang pinakamainam na paraan ng pag-aayos ay ang pagsira dito. Sa narinig, nagulat ang mga mananaliksik. Hindi pwedeng mangyari. Ang mga kagamitan dito ay hindi matutumbasan ang halaga. Napakahalaga nito. Hindi ito dapat sirain. May mga blast-proof na password door sa basement ni Zhang Xiaoming. Walang makakapasok. Kapag dumating ang tamang pagkakataon sa hinaharap, maaari pa tayong bumalik. Halina sa eroplano, huwag nang mag-aksaya ng oras. Samantala, sa isang maliit na komunidad sa tabi ng parke, hinila ko si Huang Quan at huminto. Sabi ko kay Huang Quan, pagkatapos nilang umalis, ating nakawin ang kagamitan. Pagkatapos makuha ang lahat ng materyales, diretsong kidnapin si Wang Xiaoming para gumawa tayo ng armas. Sa katunayan, ang pagkuha ng kagamitan. Bukod sa magagamit ko ito sa hinaharap, may sarili rin akong dahilan. Ayaw kong mapunta ang ganitong uri ng sandata sa mga kamay ng imperyo. Ngayon, magulo ang imperial na lungsod. Maraming umuusbong na mga makapangyarihan. Hindi pa nila alam na si Wang Xiaoming ang gumawa ng yan. Kapag nalaman nila, maaaring bumalik sila para kunin ang kagamitan. Kunin ang datos at kagamitan. Hindi magtatagal. Ikalawang pagkakataon na. Ikatlong pagkakataon na ang demonyo ay lilitaw. Kung pumatay ng bakal na halimaw gamit ang ganitong armas, ayos lang. Ngunit kung hindi mapapatay ang mga tao na sumusunod sa iyo, napakabahala niyan. Pagkalipas ng kalahating oras, sigurado na umalis na ang mga tao mula sa imperyo. Pumunta ako sa laboratory ng palihim kasama si Huang Quan. Diretsong pinukol ni Huang Quan ang isang suntok. Bumagsak ang salamin ng depensa laban sa nuklear na bomba. Pero ang sumunod na eksena ay sobrang nakakahiya sa amin. Di napigilan ni Huang Quan ang magreklamo. Sobrang maliit talaga nitong yan. Walang masyadong salita. Diretso kong tinangal ang flame spire. Pagbukas ng isang mode, lumilitaw ang pulang talim ng espada. Isang suntok sa bubungan ng research lab. Mabilis kaming nakalayo sa research lab. Ibinunyag ang loob nitong estruktura. Maraming computer at malaking makina na 3 metro ang taas. Iba't ibang transistors at mga nakalagay na dokumento. Pagkatapos, pinayagan ko si Huang Quan na simulan ang pag-imbak ng mga kagamitan. Pagkalipas ng 1-0 minuto, wala nang natira sa ilalim ng research facility. Pagkatapos umalis sa research facility, hindi kami nagmadali na umalis, kundi naghanap kami ng lugar upang ilibing ang lahat ng bagay. Siyempre, hindi ligtas ang maglakbay sa gabi. Mas mabuting maghanap muna ng lugar para magpahinga. Kinabukasan, umalis kami mula sa Shenhui City. Ang susunod na destinasyon ay ang lalawigan ng Handong, isang paunahing lungsod sa bansa. May populasyon na 60 milyon. Sa highway, nagsalita si Huang Quan. Noong una, nagmamadali kang pumunta sa Qingzhou. Mayroon bang mahalagang bagay? Dati ay napakahalaga. Ngayon ay hindi na mahalaga. Nang marinig ito, masiglang sinabi ni Huang Quan, dahil hindi na mahalaga, magsimula tayo sa pagpatay sa handong bago umalis. Mahalaga ang magpabilis ng oras para palakasin ang lakas. Kung hindi, mahirapan tayong patayin ang bakal na halimaw kapag nag-evolve na ito.
Mag-focus muna sa pagpapalakas ng kakayahan. Pagkatapos ng isang araw, papasok na kami sa hantong. Hindi kami diretso sa kabisera. Ngunit pagpasok pa lang namin sa lugar, nakatagpo na kami ng problema. Nakalibot ang barrier sa daan. Dozens ng mga tao sa motorsiklo, hindi maganda ang tingin sa amin. May hawak silang bagong automatic rifle. Pinaliligiran nila kami sa tabi ng daan. Maraming uri ng tao sa mga makina na ito. Mga van, sedan, pati na rin mga motorsiklo at scooter. Ang mga tao sa motorsiklo ay halos kasing taas lang ng mga ordinaryong tao. Maliit ang katawan. Hindi masyadong malakas. Isang asul na ninebot Autobot ang sumigaw sa akin. Anong pangalan nyo? Ano ang ginagawa mo dito? Tumingin si Huang Quan sa dulo ng baril. Humakbang ng isang hakbang pabalik. Kuya, huwag kang magalit. Ako si Huang Quan. Kami ng kapatid ko ay mula sa Shenbei para magtago. Nang marinig ito, kinuha ng maliit na puting bisikleta ang panulat. Nakasulat sa isang papel ang pagkakakilanlan nating dalawa. Pagkatapos, walang kahiyang sinabi ni Auto. Protektahan ang sangkatauhan. Mula ngayon, kayo ay na-recruit na. Siguraduhin may sapat na pagkain at inumin araw-araw, ha? Dapat malaman nyo na ang gasolinahan dito ay nasa ilalim namin. Hindi makakakuha ng gasolina ang mga tagalabas. Nang marinig ito, ang tao mula sa Huang Quan ay may nakakainis na ekspresyon. Hindi ba kayo naririnig na parang mainay ang tiyan nyo? Siyempre, sino bang hindi nagugutom? Nagbibigay kami ng katawan ng bakal na hayop. Kapag kumain na, siguraduhin ubusin ang buong ulo. Kung hindi, wala itong silbi. Tumingin sa akin si Huang Quan na may tanong. Ngunit sa susunod na segundo, tumango ako bilang sagot sa kanya. Umungol ng malamig ang asul na auto. Sige, marunong kayong makisama. Ilang tao ang nagbaba ng baril at naglakad ng mag-isa sa unahan upang magbigay ng daan. Sumunod ako sa likod. Basta't kailangan nating hulihin ang bakal na halimaw. Isipin na lang na tumutulong ako sa kanila. Sa loob ng ilang minutong lumipas, nagsilabasan ang lahat sa labas ng kalye. Malayo pa lang ay nakikita na nila ang iba't ibang bakal na hayop sa buong kalye. Hindi kami agad sumugod. Sa halip ay nagtago kami sa likod ng isang gusali. Sinabi ng asul na alto ang plano sa laban. Magpapalit-palit ang mga machine gunner sa pagbaril. Dahan-dahang sumusulong. Matapos sakupin ang kanto, papasok ang ikalawang grupo sa mataas na gusali sa kanan. Yung bagong dating, malaki ang katawan. Magsisimula na siya mamaya. Kung magtatangkang tumakas, maaari kayong gawin salaan ng mga tao sa likod. Ayos lang. Bago kumilos, hindi pa nakakalimutang takutin kaming dalawa. Sinasabi kong walang problema. Sa susunod na sandali, nagiging mecha ako. Ganoon din si Tang Huang Quan. Dalawang higanteng nakatayo sa likuran. Biglang naging madilim ang paligid. Nanginginig ang daliri ng motorcyclist na may baril. Ang iba ay nakatitig na parang walang alam. Tanging ang asul na autotop ang nakatingin sa unahan. Tumingin sa kalye sa isang 4 na metrong taas na bakal na aso. Nagsalita si Auto na puno ng sigla. Ito ay isang mahigpit na laban. Maging handa tayong lahat. Nahanap niyo na ba sila? Ang mga tao sa likod ay halos umiiyak. Pinaikutan ang balikat ni Auto. Kapatid, tumingin ka pabalik. Bumaling si Auto. Nakita ang madilim na ulap. Nabahala siya. Kailan pa nadagdagan dito ng isang pader? Itinaas niya ang ulo at tiningnan ang pader pataas. Nakita niya ang dalawang malaking mukha na nakaharap sa kanya. Isang pula, isang dilaw, ang dalawang suit ng match na parang mga obra maestra. May mga simbolo ng sasakyan at Osaka sa kanyang dibdib. Nakangiti si Huang Quan. Si Jiang, di ba? Kailan tayo alis? Nagsaliva si Auto. Tawagin mo akong Xiao Jiang, kuya. Anuman, tapusin muna natin ang laban na ito. Nanginig ang puso niya. Ang dalawang match na ito ay umabot sa 18 metro. 20 metro. Malayo sa karaniwang mabibigat na truck at makinarya. Ang mga grupo ng motorsiklo at scooter ang unang sumugod. Sa ilalim ng mga pagbaril ng rifle, ang katawan ng bakal na halimaw ay tinamaan. Ngunit kailangan ng maraming bala para mapatay ito. Sabi ni Huang Quan ng malamig. Sanay na sanay. Medyo interesting. Ako'y nanonood lang ng walang pakialam. Ang mga baril ay para lang sa maliliit na mekanikal na tao. Para lang sa mga Autobot, parang pangsipilyo lang ang hawak nilang baril. Pero ang grupong ito ay may matibay na diwa ng militar. Si Jiang Cheng ang nangunguna, sumunod ang mga Autobot. Handang umanaw kahit anong mangyari. Manood muna sandali. Ako at si Huang Quan ay tumalon sa kalye. Bumato si Huang Quan ng isang kamao sa bakal na aso. Bumagsak ang likod ng kalaban. Sumabog ang mga tadyang. Nabali ang mga braso't binti. Biglang bumagsak ang malaking katawan sa lupa. Nabutas ang ibabang bahagi. Ang dumi ay sumabog. Nagmumurang umakyat ako sa 3 palapag na gusali. Lao Huang, bakit mo naman ginagawang ganito kalakas? Ang sitwasyon sa labanan ay lumalampas. Dumarami ang nasugatan sa mga makina. Ang depensa ay malapit nang bumagsak. Sa mga sandaling ito, malalayong putok ng baril. Isang bakal na halimaw ang sumabog ang ulo. Isang modipikadong Kawasaki E3 na motorsiklo. At ang walang driver na motorsiklo ay lumipad at nagbago ng direksyon. Naging isang metro at 8 pulgadang birding match. Hawak ang malaking sniper at maayos na bumagsak. Ang dumating ay si Yedeng. Ngunit agad siyang napalibutan ng daan-daang bakal na halimaw. Itinaas ang braso na naging baril. Ang mga laser na bala ay bumuhos. Hindi umabot ng 1 segundo. Ang daan-daang bakal na halimaw ay naging pira-piraso. Tahimik ang buong lugar. Ayon sa Huang Quan Science, alam ng lahat na si Yedeng ay isang orfano na may mga magulang na namatay. Si Jiang Cheng ay ang hepe ng mga pulis kriminal. Nagtatayo ng base kasama ang mga kasamahan para protektahan ang mga tao. Matapos lunukin Yedeng ang kristal ng bakal na hayop natapos ang upgrade. Agad na yumakap sa malaking tao. Boss, sasamahan kita. Mag-imbestiga. Manghuli ng impormasyon. Kunin ang mga kristal. Gumagawa ako ng lahat. Isang sampal mula sa Huang Quan. Bata, ninakaw mo ang trabaho ko.
Nagsalubong ang mga mata ko. Nakuha na. Mas maraming lakas. Sa ilalim ng patnubay ni Yedaeng, dumating kami sa pamilihan ng mga ligaw na hayop. Dito, ang bakal na halimaw ay walang laban. Maayos ang lahat. Tiyak na may malakas na tao na namumuno. At hindi nagkamali. Isang 40 metrong mahabang bakal na ahas ang biglang lumitaw. Ang mga kaliskis na kasing laki ng palad ay kumikislap. Ang simbolong hari sa kanyang ulo ay nagpapakita ng kapangyarihan. Tataas ang kamay ko at isang salbo ng laser ang binaril. Mga sparks ang sumabog. Ngunit hindi ito naputol. Nanginginig ang heads. Hindi rin walang katapusan ang laser na ito. Malayo sa mataas na gusali. Nabibiyak si Yedaeng at sumisigaw. Tumakbo na kayo. Nang makita nila kaming dalawa, hindi lang sila umatras. Kundi nagsusugod pa nga. Inilabas ko ang flamesword. Si Huang Quan na ang bahala sa malaking sawa. Ako ang mag-aalis ng maliliit na kalaban. Tumakbo papunta sa grupo ng mga Mech Beast. Ang flamesword ay naglalagablab ng napakataas na apoy. Pinutol ito sa katawan ng Mech Beast. Parang kasing dali lang ng pagputol ng tofu. Si Huang Quan ay tumakbo patungo sa higanteng ahas. Isang suntok. Ang 40 panandang pandagdag metrong mahabang bakal na higanteng ahas ay nabagsak ng suntok na ito. Matapos mabangga ang isang gusali. Maraming alikabok ang umakyat. Ngunit, si Huang Quan ay nakatayo sa kanyang lugar. Ngunit seryoso ang kanyang mukha. Itinaas ng dambuhalang ahas ang ulo mula sa guho at sumugod kay Huang Quan. Mahigpit nitong pinalibutan gamit ang katawan. Nilunok na parang daga. Napilitan si Huang Quan na mahigpit na hawakan ang panga ng dambuhalang ahas gamit ang dalawang kamay. Lakas ang kanyang pinakamalakas na sandata. Pinipigilan ang malaking bibig. Hindi talaga makakagat ng ahas. Isang tao at isang halimaw ang nagtatadisan. Hinugot ko ang apoy na espada at sumigaw. Nakatukod si Lao Huang. Isang saksak sa higanteng ahas. Ang matitigas na kaliskis ay agad na nagwasak sa sobrang init ng apoy. Sa susunod na segundo, ang higanteng ahas ay umuungal. Lumipad ang kanyang itaas na katawan. Tinitignan ko ang kalahating katawan na patuloy na nagsusumango. Isang paa ko ang nakatapak sa ulo ng ahas. Matinding ipinukol ko ang apoy na demonyo pababa. Biglang nabaril ang ulo ng higanteng ahas. Matibay na nakabaon sa lupa. Sa susunod na sandali, mabilis na tumakbo si Yedaeng papunta sa higanteng ahas. Nangongolekta ng energy crystal at nililinis ang lugar ng laban. Ibinigay ni Yedaeng ang nakolektang kristal sa aking kamay. Agad akong kumuha ng 2 dakot ng kristal upang punan ang enerhiyang nawala ngayong araw. Pagkatapos, pinili ko ang kristal mula sa higanteng ahas at inihagis ito kay Huang Quan. Tanggapin ni Huang Quan ang kristal na may ngiti at nilunok ito. Sa susunod na segundo, lumiwanag ang katawan ng makina. Biglang tumaas ang kanyang katawan ng 1 metro. Muling tumaas ang lakas. Tapos na ang ika-4 na ebolusyon. Sasabihin ko bukas na lang ako magpapatuloy sa pagbabalik sa base. Binago ang buong universidad para maging isang kuta. Pagpasok sa kampus, magkasintahan na magkahawak kamay sa daan. Matanda at bata, masaya ang tawanan. Walang bakas ng kalunos-lunos na kalagayan pagkatapos ng sakuna. Ako at si Huang Quan ay pumunta sa ilog sa labas ng bayan. Itong taong ito ay ayaw talikuran kami. At nanatili lang sa tabi at hindi umalis. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. May bahagyang pagyanig sa lupa. Sa harap, ang ibabaw ng ilog ay may masikip na mga alon. Sa dulo ng aking paningin, isang tanawin ng mga hayop na tumatakbo. Ang mga bakal na hayop ay nag-udyok sa libu-libong mamamayan at mga driver. Ang sinumang mahahabol ay napupunit sa piraso. Ito ay mga tao mula sa ibang base. Nakatingin sa mga bakal na hayop na ito. Samantalang ako ay parang sabik na sabik. Unang sabi na, yung kristal na nakuha ko ngayon ay para sa akin. Tapos na. Tumalikod ako at dinala si Huang Quan papunta sa bayan. Sa kampus ng universidad, alam na may malaking bilang ng bakal na hayop na paparating. Lahat ay naguluhan. Dumarating ang alon ng bakal na halimaw. Ang mga tao na hindi nakatakbo ay agad na nilamon ng agos ng bakal. Kahit ang mga mabagal na autobot ay mapaparmas. Samantala, nakatago ako sa tabi ng isang sirang opisina. Nang marinig ko ang masiglang tunog ng mga yapak. Isang suntok ang ibinigay ko. Bumagsak sa tabi kong gusali. Ang mataas na gusali na puno ng butas ay nabasag sa isang suntok ko. Habang bumabagsak ang gusali, pinatay nito ang isang grupo ng mga bakal na halimaw. Nagsara rin ito sa kalye. Maraming bakal na halimaw ang naipit sa labas. Pagkatapos, ang aking braso ay naging gatlinggon. Itinaas ko ang isang supot ng dilaw na laser na bala. Bumuhos ang mga bala na parang ulan. Harangan ng bakal na halimaw sa makitid na kalye. Walang paraan para makaiwas. Isang-isa nang bumabagsak ang mga bakal na halimaw. Sa pagkakataong ito, may nakatago sa akin na mga 2 o 3 daang karaniwang bakal na halimaw. Sa mga sandaling iyon, biglang sumugod mula sa sulok ang isang bakal na baboy damo. Isang suntok ang ibinato ko sa 12 metrong taas na bakal na baboy damo. Sa susunod na sandali, naputol ang mga pangil. Sumabog ang buong ulo. Matapos mapatay ang baboy ramo na bakal, sumigaw siya sa si Leaf Eagle na nakatago sa sulok. Aalis ako para habulin ang ibang bakal ramo. Ikaw na lang ang maghukay ng mga kristal sa likod. Nang marinig yon, bumaba si Leaf Eagle mula sa pader. Nagsimula nang maghukay ng kristal. Tumingin sa mga katawan ng bakal na halimaw sa paligid. Ilang minuto ang lumipas. Sumunod sa direksyon ng putok ng baril. Si Yedaeng ay dumating sa ikalawang lugar ng labanan na may dalang sako. Isang komunidad na puno ng pinsala. Puno ng mga nasirang gusali. At mga katawan ng bakal na halimaw sa paligid. Maraming bakal na mga halimaw dito. Kabilang dito ang mga malalaking hayop na umunlad ng 4 na beses. Nang dumating si Yedaeng, nakita niya akong nag-iisa na nakaupo sa mga guho. Agad na inabot ni Yedaeng ang sako. Pagkatapos ay bumalik siya sa paghuhukay ng mga kristal mula sa bakal na halimaw sa lupa. Binuksan ko ang sako at itinapon ang kristal. Ganoon, sa harap ni Yedaeng, mabilis akong kumain. Mabilis ang pag-ubos ng aking lakas. Kailangan kong mabilis na punan ang enerhiya.
Mabilis kong naubos ang mga kristal mula sa sako sa ilalim ng tubig sa harap ni Huang Quan at Ye. Sa ilalim ng titig ni Daing, mabilis kong naubos ang lahat. Lao Huang, bakit hindi tayo mag-ensayo? Sa narinig, natuwa si Huang Quan sa kanyang puso. CJ, pero sabihin mo na muna, hindi mo pwedeng gamitin ang apoy na demonyo. Tumawa ako ng malakas. Hindi lang na hindi mo gagamitin. Papalitan kita ng isang kamay. Kakabigay lang sa kanya ng bagong antas. Nakita kong bahagyang yumuko ang kanyang katawan sa ibaba. Magpakatatag sa iyong mga paa. Ang buong katawan ay parang spring na tumalon. Tandaan ang hook punch at itama ito sa aking mukha. Umurong ako ng kalahating hakbang. Madali kong naiwasan ang suntok na ito. Agad na pinigilan ng aking kaliwang kamay ang mga daliri. Mula sa kamao hanggang sa braso, nagkaroon ng napakadilim na kulay. Sa isang iglap, tumama ang kamao sa tiyan ni Huang Quan. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng mukha ng huling-huling. Biglang umatras ang buong katawan niya sa parabola. Malakas na bumagsak sa loob ng 10 metro. Nagbuga ng usok at alikabok. Hindi alam ni Edain kung kailan nahulog ang kristal sa lupa. Buong katawan niya ay nakatitig lang ng walang malay. Sa isang malagim na paraan, 3 minuto talaga. Nakalabas lang mula sa lupa ang Yellow Spring. Nakatingin ang mata sa aking madilim na braso. Biglang lumaki ang pupil ko. Anong klaseng kamao yan? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa lakas mo. Unti-unting nawawala ang itim. Normal. Dahil ito na ang ika-6 na beses kong ebolusyon. Mula sa ika-6 na beses, magkakaroon ng karagdagang layer ng pagpapalakas ang katawan. Tinatawag ko itong armadong estado. Kahit anong lakas o tibay ay lubos na tataas. Hindi kaimbutasin ng rocket launcher. Kapag ang buong katawan ay ganap na natakpan, ito ay magiging antas ng Panginoon. Sa totoo lang, ako rin ay nakapag-absorb ng ilang libong kristal. At ngayon lang nakapag-level up sa ika-6 na ebolusyon. Inutusan ko ang mga kasama kong magpahinga sa lugar. At ako na lang ang naghanap ng ilang steel beasts para mag-ensayo. Sa nakaraang buhay, umabot lang ako sa yugto ng kabataan. Kailangan kong maunawaan ang kapangyarihan ng ika-6 na ebolusyon ng mabilis. Ginamit ko ang armor para protektahan ang aking braso. At sinadyang hayaan ang mga halimaw na lumapit at kumagat. Sinubukan ang depensa ng block sa loob ng mahigit kalahating oras. Mabilis kong hinugot ang sandatang espada, ang inferno. Panahon na para ipadala ang mga natirang sundalo sa kanilang daan. Labing interesado ako sa lakas ng pangalawang antas. Diretso kong itinutulak ang espada sa hangganan. Parang isang malaking high-power na bomba ng tubig itong bagay na ito. Sobrang sinisipsip ang enerhiya mula sa aking katawan. Ang liwanag ng espada ay nagliliyab ng mabangis sa pagitan ng 8 metro at 10 metro. Biglang tumaas ang temperatura sa paligid. Habang akala ko'y tuluyang maubos na ang enerhiya ko. Sa wakas, naging matatag na ang output ng enerhiya. Ang talim ay 7 metro ang haba. Pero ang kulay ay pulang-pula na parang mamamatay na dugo. Yung hangin sa loob ng 2 metro sa paligid ng talim ay sobrang init na nagdulot ng matinding pagbaluktot. Nakatingin ako sa isang 20 metrong gusali sa harap. Itaas ang mga kamay, itinaas ang apoy na demonyo mula sa itaas pababa, matinding saksakin ng marahas na isang suntok. Pagkatapos kong tapusin ang saksak na ito, agad kong binago sa pangalawang gear at huminto sa paglabas. Hindi kayang tiisin ng enerhiya ko. Ang pangalawang pagsasamantala ng vampira. Pagkalipas lamang ng 2 segundo, sa gitna ng gusali, biglang lumitaw ang isang tuwid na itim na linya sa hangin. Hinawakan ko ng marahan ng kamay, itulak ko. Bumagsak ng malakas ang kalahati ng gusali. Ipinakita ang makinis na parang salamin na hiwa. Hindi ko napigilan ang pagdapo ng malamig na hangin sa aking bibig. Ang temperatura ng unang gear ay 1500 grado. Ang pangalawang gear ay umabot ng direkta sa 5,000 grado. Ang labis na talas na ito ay tiyak na kayang putulin ang kahit anong nangungunang armor. Hawak ko ngayon ang kutsilyong ito. Kaya kong hamunin kahit ang mga halimaw na nasa antas ng Panginoon. Ang pagpatay sa mas mataas na antas ay hindi na issue. Kahit na ang enerhiya ko sa 6 na beses na ebolusyon ngayon, ay sapat lang para makagawa ng isang matinding hiwa. Pero pwede itong gamitin para magkunwaring mahina at sorpresahin ang kalaban. Kapag nakatagpo ng malakas na kalaban, tiyak na mawawala ang kanilang pride. Sa sandaling iyon, lumingon ako sa kalye na ilang daang metro ang layo. Ang kakilala kong si Jen Cheng ay tinatablan ang isang grupo ng mga nakaligtas habang tumatakbo ng todo. Sa likod nila ay mahigpit na sumusunod ang ilang dose-dosena. Mga mabagsik na bakal na halimaw. Ang grupong ito ay biglang sumulpot mula sa kanto. Parang na-enspell sila at nakatulala sa lugar. Lahat ay nakatitig na nakabigla sa akin. Ang pulang metsa na 18 metro ang taas ay nakapirmi sa kanilang isipan. Isang saksak ko ang nagbukas ng nakakamanghang tanawin ng buong gusali. Biglang nagising si Jen Cheng. Sumigaw siya na huwag magpakatulala at magmadaling tumakas. Nang bumaling siya, nadiskubre niya. Ang mga halimaw na kanina ay nakataas, ang mga kuko ay lahat ng hina. Tiyak na nakilala nila ako nitong mga bakal na hayop. Itong Diyos na pumatay sa libo-libong kapwa niya. Natakot at nagtungo sa likod at tumakbo. May ilan pang nadapa at nagkagulong paakyat sa takot. Ang likas na ugali ng mga hayop na umiwas sa panganib. Pinapakita nito na kapag nakatagpo sila sa akin, tanging kamatayan lang ang nakalaan. Tumingin lang ako sa direksyong iyon. At natakot ang grupong ito ng mga hayop. Patuloy na naririnig ang malalakas na paglunok ng laway mula sa mga nakaligtas. May isang tao na nagtanong ng nagulat. Sino ba ang makapangyarihang nilalang na nakatakot sa kawan ng mga hayop sa isang tingin? Tumingin si Jen Cheng sa akin na may komplikadong ekspresyon. At may damdamin na sinabi ang aking pangalan sa lahat. Sa kanyang mga mata, ako ay tiyak na isang hindi. Mga manlalaro ng cheat na naglalaro kasama ang mga normal na tao. Sa huli, lahat tayo ay nagising at naging mga makina sa parehong oras. Bakit ako lang ang may ganitong labis na lakas? Sobrang lakas na hindi ka panipaniwala. Nakipag-ugnayan ako kay Jen Cheng. Tumingin si Edain sa libu-libong tao na sumusunod kay Jen Cheng. Halos lumabas na ang mga mata niya sa pagkabigla. Nakita na niya ang ugali ng mga survivor na ito, mga putang inang asong ulol.
Hindi ko akalain na ang Jiangsheng ay gagamitin pa rin ang kabutihan. Dalhin pa rin niya ang mga pasanin na ito. Humihinal na sabi ni Jiangsheng na nagkahiwa-hiwalay na ang lahat dahil sa hukbo ng mga hayop. Kung makakatulong, gagawin ko. Kabilang sa mga tao dito ay may mga buntis at mga bata. Hindi siya makapag-iwas na iwanan sila ng walang tulong. Nakaupo si Huang Quan sa mga kalansay, hindi man lang tumingin. Nang walang pagod na pinaalalahanan ang mga refugee. Napatay na ang lahat ng bakal na hayop sa paligid. Kung gusto mong mabuhay, maghanap ka na ng makakain. Matapos magpasalamat sa Jiangsheng, biglang umatras at sumigaw sa mga tao na maghanap agad ng mga supplies. Nakikita ko ang determinadong anyo ng Jiangsheng ngayon. Tahimik kong sinang-ayunan na mas naging mature siya. Pinapunta ko sina Huang Quan at Yeteing para maghanda sa pag-alis. Papunta sa lugar ni Zeng para mag-clear ng monsters. Agad na tinawag ni Jiangsheng si Yeteing. At maluwag na inihagis ang ilang kahon ng espesyal na sniper bullets. Hindi nagpatumpik-tumpik si Yeteing. Pinilit na ipasok ang ilang piraso ng evolved crystals sa kamay ni Jiangsheng at tumakbo. Interesado si Huang Quan. At nagbigay din siya kay Jiangsheng ng 2 third evolution crystals. Tumawa siya at sinabi na nagawa ni Jiangsheng ang kanyang ginawa. Isang bagay na nais gawin ngunit hindi nagtagumpay. Sa susunod na pagkakataon, tiyak na inumin ko ang ilang bariles ng gasolina. Ang malakas na hangin ay nagdadala ng usok sa lungsod. Ang 3 anino namin ay unti-unting lumalayo sa madilim na kalangitan. Naiwan si Jiangsheng na hawak ang kristal, na may komplikadong tingin sa amin. Sa daan patungo sa susunod na lungsod, nagsimula akong magtakda ng mga alituntunin para sa grupo. Sa hinaharap, ang mga kristal na makukuha sa personal na pagkilos ay para sa sarili lamang. Mga nakamit mula sa sama-samang pagkilos. Ipinamahagi ayon sa laki ng kontribusyon. Sumama si Yeteing sa pakikilahok. Siyempre, sumang-ayon siya agad. Tumango rin si Huang Quan bilang pagsang-ayon. Patuloy kong inihayag na ibinibigay kay Yeteing ang tungkulin bilang sniper. Sa mga susunod na laban, siya ang magiging target ng apoy. Mag-inspeksyon ng teritoryo, magbibigay ng takip sa pag-atras, at maglilinis ng labanan. Biglang huminto si Yeteing. Nagmumukhang nahihirapan, nagreklamo na ang pagtakbo para sa pag-atras ay parang pagpapakamatay. Isang bakal na halimaw na kayang pilitin akong tumakas kasama si Huang Quan. Kung mananatili siya para sa huli, tiyak na wala nang matitira. Nagmumukhang galit ako nang sumagot. Kung madali lang ang trabaho, ako na ang gagawa, bakit ko pa siya kailangan? Si Yeteing ay nagninit-ngit at pinilit ang sarili. Tinanggap ang mabigat na tungkulin. Alam niya sa kanyang puso na kung gusto niyang manatili sa grupo, kailangan niyang ipakita ang hindi mapapalitang halaga. Si Huang Quan ay nagmamasid na may kasiyahan. Agad akong lumingon at inayos siya ng maayos. Mula ngayon, siya ang paunahing tagapagbigay ng apoy ng grupo. Kapag may matigas na kalaban, siya ang unang lalaban. Ang ngiti ni Huang Quan ay biglang nanigas sa kanyang mukha. Bakit ako ang pinakamalakas? Bakit siya pa ang pinapapasan sa laban? Sasagutin ko siya ng may kumpiyansa. Ang magaling na bakal ay ginagamit sa tamang sandali. Ang aking malakas na kasanayan, kahit pa sa apoy na demonyo o sa armas. Lubhang nakakaubos ng enerhiya. Sayang lang gamitin sa maliliit na isda. Dapat itago para sa kritikal na sandali para tapusin ng isang putok. At higit sa lahat, kailangan pa akong personal na sumabak sa laban. Napakababa naman ang tingin mo sa akin. Si Huang Quan ay nag-roll ng kanyang mga mata ng malaki. Sabi niya, gusto ko lang magkunwaring mahina pero malakas pala. Hindi ko na siya pinansin, diretso kong binuksan ang speaker. Pinatugtog ko ng malakas ang ngayon ay isang magandang araw. Dahil magkasama tayo sa buhay. Nagsuggest ako na bigyan natin ang grupo ng isang malakas at makapangyarihang pangalan. Tumingala si Huang Quan sa madilim na ulap sa langit. Walang kahihiyan na sinasabi na tayo ay papatay ng Diyos sa hinaharap. Bakit hindi na lang natin tawagin Yu Chan? Ako at si Yeteing ay naguluhan sa oras na yon. Sobrang kapansin-pansin ng pangalang yon. Agad akong nagpasya na hindi ito pwede. Pinili naming palitan ito ng mas normal ngunit sapat na makapangyarihang Zanjian. Agad na pumalakpak si Yeteing bilang pagsang-ayon. Idineklara ko ang mga tungkulin sa grupo. Ako ang hindi nag-atubiling maging kapitan. Si Huang Quan ang vice-kapitan. Si Yeteing ay napilitan lang na maging leader ng isang pangkat. Sinasabi ko na hindi ako gagamit ng diktadura. Malugod kong tinatanggap ang iba't ibang opinyon. Ningning ang Huang Quan ay nakatitig ng malaki at sarkastikong binabastos ako. Pinili na nila ang pangalan at posisyon. At pinapayagan pa nilang magsalita sila. Si Yeteing ay sobrang excited na pumalakpak ng malakas. Ipinapakita niyang buong puso niyang susunod sa aking pamumuno. Tinutukso siya ni Huang Quan na wala siyang kahit isang sundalo sa ilalim niya. Anong kalokohan ang iniinda mo? Ngumingiti ako at niyayakap ang balikat ni Yeteing. Nangakong bibili siya ng anti-tank barret sa hinaharap. Sa panahon ng napakaepal na katapusan ng mundo na ito, hindi ka talaga tatagal mag-isa lang mag-isa. Matagal ko nang gustong makuha ang kakayahan ng hinaharap na mandirigmang si Huling Hukay. Isali siya sa koponan, tiyak na. Siya ang pinakamalakas kong armas para makatatag sa gulo nitong panahon. Balak kong personal na bumuo ng isang maliit na grupo na kayang sumakop sa buong mundo, isang pangkat ng bakal na makina. Sa panahon ng pagbagsak kung saan ang bawat isa ay may sariling hukbo at armas. Maghuhukay tayo ng sariling daan. Ang laro ng kapangyarihan at lakas sa gitna ng kaguluhan ay nagsimula na. Kung wala kang sapat na matibay na chips, ikaw ay magiging biktima ng dealer. Sa daan papuntang Qingzhou, dadaan tayo sa Yangsheng. Ito ang ligtas na base ng pangunahing puwersa ng Handong. Sa hapon ng 2 araw mula ngayon, 3 kaming nakarating sa Yangsheng. Ilang kilometro mula sa Hanjiang Bridge. Ang malamig na hangin na humahampas ay nagdudulot ng sakit sa mga buto. Nakatayo si Yeteing sa daang metrong mahaba na tulay. Nakatingin sa kumikislap na ibabaw ng ilog. Ito ang pinakamalapit na daan patungong Yangsheng. Ngunit kakaibang walang kahit anong anino. May nakatayo sa dulo ng tulay na babala. Nakasulat na mag-ingat sa mga halimaw sa ilog. Sa mga nakaraang araw, halos napatay na namin ang mga adultong bakal na halimaw sa ibang bahagi ng Handong. Nakita ang sign na ito. Hindi lang kami natakot, mas naging alerto pa nga kami.
Matalas ang mata ni Yedain, nakita niya sa ilog. Isang malaking anino ang dumaan. Agad kong utos na sundin ang nakagawian. Tumingin si Huang Quan sa tulay, nagdududa. Natakot siyang baka mahulog siya at lumubog. Nainis akong pinagsabihan siya na magmadali na. Ngayon, isusubo ko na siya sa ilog para kainin ng mga isda. Si Yedain ang nangunguna sa paglakad sa nagyelong tulay. Ako at si Huang Quan ay nagbago ng anyo sa anyong sasakyan at sumunod sa likuran. Nang makarating kami sa gitna ng tulay, tahimik pa rin ang paligid. Si Yedain ay mahusay na nagkunwaring nadulas. Nadapa siya na parang aso. Ilang piraso ng mga kristal ng enerhiya sa kanyang bag ay nahulog. Bumagsak ang mga ito sa ilog. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Masanay na talaga itong batang ito sa pangingwit. Sa ibabaw ng ilog, mabilis na bumubuo ang isang lumalaking nakakatakot na buhawi. Tinitigan ni Hades ang ibabaw ng tubig, pinapaalalahanan ako na lalabas na ang halimaw. Biglang sumabog ang kalmadong ibabaw ng ilog, nagbuga ng malakas na tubig. Isang dambuhalang itim na isda na halos kasing haba ng ilang metro. Lumabas sa tubig, nakatago sa dilim. May 4 itong mga paa. Sa malaking bunganga nito, makikita ang napakaraming matalim na ngipin. Ang halimaw ay tumakbo patungo kay Yedain at sinubukang kagatin siya. Nais nitong lunukin siya at mahulog sa ilog. Natakot si Yedain at sumigaw ng tulong. Ang Huang Quan ay biglang naging match. Pumutok na may kapangyarihan ng isang Diyos ng digmaan. Dala ang amoy ng pagkawasak sa kanyang malakas na kamao. Pinulit ang hangin at matinding tumama sa baywang ng malaking isda. Sobrang madulas ng kaliskis ng malaking isda. Ang suntok na ito ay nagbawas ng maraming lakas. Nakalipad lang ng ilang spark at kaliskis. Ang malaking isda ay naitaboy ng mahigit 10 metro at tumama sa ibabaw ng tulay. Naramdaman nito na hindi biro si Huang Quan. Kaya tumayo ito at nagplano ng tumalon sa ilog para tumakas. Ang halimaw na ito ay tumalon ng 7 o 8 metro. Nasa air pa ito at hindi pa nahuhulog sa tubig. Ang espada ng apoy sa aking kamay ay naging isang pulang kidlat ang tumama. Naramdaman ng malaking isda na papalapit na ang kamatayan. Nang hindi ito namamalayan, mabilis itong umikot at humigpit. Ang matalim na talim ay agad na pumutol sa kalahating bahagi ng buntot nito. Ang itim na kaliskis sa sugat ay nagmingmingsa. Napakataas na temperatura na umabot sa 5,000 grado. Bumagsak ang malaking isda sa ibabaw ng tulay, sumasakit at nag-umapaw sa sakit. Wala akong ibinigay na pagkakataon para makahinga ito. Hawak ang pulang mahabang kutsilyo, lumapit ako. Alam ng hayop na ito na hindi ito makakatakas. Kaya't nagbukas ito ng malaking bibig na kayang nguyain ang bakal at semento. At tinamaan ang aking ulo. Akala nito kaya nitong nguyain ang aking braso. At ulo ng sabay-sabay. Hindi ako umiwas o nag-atubili. Diretso kong itinaas ang aking kaliwang braso at hinamon ito. Isang malaking isda ang matinding kumagat sa aking kaliwang braso. Ngunit hindi man lang ito nakabasag ng balat. Ipinagpag ko ang aking kanang kamay gamit ang apoy na espada, na may kasamang nakakasilaw na liwanag ng apoy. Ang malaking ulo ng isda ay biglang umangat at nahulog sa tabi. Ang buong laban ay mabilis at maayos. Hindi umabot ng 3 segundo. Si Yedain ay mabilis na tumakbo papunta doon. Excited na inilabas ang kristal na kasinlaki ng basketball. Nang handa na siyang ilagay ang mga nakamit sa sako, biglang may malakas na sigaw mula sa kabilang tulay. 5 mabigat na tank ang nagsisilbing bantay sa 12 malalaking pulang truck. Matapang na sumakay sa tulay. Halos magkamukha ang mga truck na ito sa akin. Medyo mas maliit lang sila ng kaunti. Base sa mga simbolo sa kanilang dibdib. Lahat ay pangalawang yugto ng ebolusyon. Yung nangunguna pa nga ay pang-4 na yugto ng ebolusyon. Yung kapitan ng pang-4 na yugto ay mataray na nagsabi. Ito ang kanilang pinaghihintay na biktima na ilang araw nilang binabantayan. Ngumiti ng malamig si Huang Quan at tanong niya ng malamig, anong gusto mong gawin? Mapagmataas na utos ng kabilang panig na ibaba namin ang aming mga kagamitan sa tubig. At inanunsyo na pinilit kaming kunin ng mga tropa sa Yangcheng. Sa wakas ay napanood ni Huang Quan ang lahat. Yung mga pormal na sundalo na parang mga tulisan na ng api. Yung kapitan, kumaway lang. Yung 5 tank na may nakabukas na baril. Diretsong nakatutok sa amin 3. Ngumisi siya ng malamig at binalaan kami. Kung hindi kami susunod, mamamatay kami. Nagpanggap akong susunod at naglakad ng matapang. Sabay pasalamat sa gobernador ng Yangcheng. Sinasabi ko na parang walang katotohanan. Matagal na akong humahanga sa gobernador at gustong sumali. Tumingin ako kay Huang Quan at nagbigay ng senyales. Para ipasa kay Yedain ang kristal na hindi pa mainit. Si Yedain ay mukhang nabigo habang ipinapasa ang napakagandang kristal sa kabilang tao. Nakita ng mga tao sa mabigat na truck ang ganitong kalaking kristal at napamangha sila. Nakuha ng kapitan ng kristal. Lubos siyang nasiyahan sa aking mapagkumbabang pakikitungo. Sa oras na yon, nakita ng kanyang tauhan na si Bai ang nakasabit na sako ni Yedain. Kaya nilapitan nila ito at nagsinungaling. Ngumiti ang kapitan. Nang may pagnanasa, tinutukan ng sako at nagsabi na ipapakilala nila tayo sa pinaka-elite na hukbong shoe sa Yangcheng. Basta't maalis natin ang lahat ng nasa atin. Ibigay ang lahat ng kristal bilang patunay ng katapatan. Nagpanggap akong sobrang interesado si Xiangzi. Lumapit pa siya ng ilang hakbang at direktang pumunta sa harap niya. Nandyan pa rin siyang nagmamayabang ng may kasiyahan. Kung gaano kalaki ang benepisyo sa mga tropa ng Jiuyu. Dahan-dahan kong kinuha ang Flame Demon. Hinawakan ko ang hawakan ng kanyang war axe at mumiti. Ako, kahit ano kainin, hindi ako talo. Kaya't hindi na ako sasali. Agad kong itinulak ang apoy na demonyo sa isang antas. Nagmumula ang nagliliyab na talim ng apoy. Mula sa itaas, tinamaan ko ang sasakyan na yon. Naumunlad ng 4 na beses. Sa 1,500 degree ng init. Kasama ng aking nakasisindak na lakas. Agad na nagdulot ng pagkakabagsak ng ulo ng taong iyon at lumuhod siya. Sa tabi, ang Huang Quan ay labis na mabangis. Isang malakas na suntok ang direktang tumama sa matibay. Natangki na parang bakal at ginawang bakal na basura. Kasama na ang mga tao sa loob na nagtatago sa mga e-bike at motorsiklo. Sila rin ay naging laman na lamang.
Ang natitirang mga truck ay tila nagising mula sa isang panaginip at nag-react. 4 na tangke ang nagmamadaling inikot ang madidilim na baril. Tinutok nila ito ng mabuti sa aming tatlo. Kung nasa tulay pa ako, baka medyo matatakot pa ako. Takot na mabasag ang tulay at mahulog sa ilog para pakainin ang isda. Pero ngayon, sobrang lapit na nito. Para lang kaming naglalaro sa mga lata ng bakal na ito. Ang mga tao sa tank, nakakatakot tingnan. Si Dais ay sumisigaw na pumatay na ako. Ngumisi ako ng mapait, itinaas ang aking baluti sa kaliwa. Diretsong pinigilan ko ng mahigpit ang baril gamit ang kamay lang. Kasabay ng isang malalim na pagsabog. Hindi nakalabas ang bala at sumabog sa loob ng baril. Pinagswing ko ang aking apoy na espada. At nahati ang nasirang tangke sa gitna. Sa kabilang panig, pinasabog ni Huang Quan ang natitirang tangke gamit ang kanyang bakal na kamao. Agad siyang kumuha ng laser gun. At nagpakasaya sa pagbaril, pinatumba ang lahat ng nakatayo na mga tao sa motorsiklo. Si Edeing ay nakadapa sa gilid ng tulay at itinaas ang kanyang espesyal na sniper rifle. Isang putok lang. Tumpak na tinamaan ang drone, na nagmamasid sa itaas at ito'y nagliyab at nahulog. Sumigaw siya na magmadali na umalis. Tiyak na naipadala na ng drone ang mga larawan. Malapit na ang maraming reinforcement. Sundin ko ang magandang tradisyon na hindi umalis ng walang dala. Agad kong kinuha ang mga kristal mula sa grupong ito ng mga truck bago tumakbo. Si Edeing ay naiwan sa likuran upang magbantay at mag-imbestiga. Ako at si Huang Quan ay sabay na nagmamaneho sa kalsada na parang may takbo. Si Huang Quan ay nag-umpisang magpanik nang malaman ang sitwasyon. Nagmumura siya at sinabing napasama siya sa aking bangka. Hindi siya makapaniwala na may lakas pa siyang sumugod sa mga tangke ng regular na hukbo ng imperyo. Karaniwan, kapag nakatagpo siya ng ganitong tangke, kailangan niyang lumuhod at tumawag ng ama. Ngayon, natatakot siyang maipit ng daan-daang libong sundalo. Sinabi ko sa kanya na kalmahin ang kanyang isip. Ngayon, ang buong imperyo ng Kanglong ay naguguluhan. Ang gobernador ng Yangcheng na si Jiang Chenyon ay isang pangkat ng mga militar na nais maging lokal na emperador sa gitna ng kaguluhan. Sa panahon ng kaguluhan, may mga bayani. Ang mga makapangyarihang grupo ay nagtatangkang maging independyente. Wala silang oras para habulin kami sa buong imperyo. Sa ngayon, wala tayong takot dahil wala tayong mawawala. Kahit kailan ay maaari tayong tumakas. Huwag mong sabihing mga sundalo siya ng Jiang Tianyon. Kahit na ang tunay na hukbo ng imperyo ay humarang, patuloy pa rin akong magpuputol. Nanghihina si Huang Quan, napakaputi ng mukha. Sinasabi niyang kahit ilang daang libong sundalo, isang tao lang ang makakagawa. Kahit laway lang, kaya tayong malunod. Pagkatapos ng kanyang sinasabi, may narinig na helicopter na may armas mula sa langit. Ang malalakas na tunog ng mga rotor ay nakabibingi. Si Edeing na responsable sa pag-iwas, mas binilisan pa niya. Parang hangin, nilapitan tayo. Yung bilis niya na 400 kilometro sobrang bilis. Para kaming dalawang pagong na naglalakad sa ilalim. Natatakot si Edeing, nanginginig ang labi niya. Sabi niya, malamang tuluyan na tayong mapapahamak ngayon. Sa likod, may 10 helicopter na puno ng portable. Misal na armado at may kasamang armas. May mukha akong punong-puno ng paghamak. Naisip ko na ang mga lumilipad sa itaas ay mga buhay na target lamang. Isang putok lang, wala nang dapat ipag-alala. Si Edeing ay nagdagdag na may luha sa kanyang mga mata. Mayroong daan-daang itim na truck sa lupa. Mga mabibigat na truck na nasa 15 metro ang taas. At may kasunod pang mga maliit na unit ng truck na may dalang rocket launcher. Nang marinig ito ni Huang Quan, biglang nadulas sa ilalim ng paa at bumangga sa barrier sa tabi ng daan. Nagalit siyang nagreklamo. Sana hindi na lang ako sumugod kung alam ko. Siguradong mapaputol na ako sa abo ngayon. Walang awa kong tinuligsa siya pabalik. Siya pa ang pinakamasigasig sa pagbaril kanina. Ngayon, anong pakunwari? Kitang-kita na ang pag-akyat sa highway ay tiyak na kamatayan. Maubusan din kami ng grupong ito ng mga makinarya. Agad akong nagpasya na magbago ng ruta. Tumakbo ako patungo sa Whitehead Mountain na hindi kalayuan. Napakamapanganib ng lugar doon. Matapos ang ilang daang metro ng matarik na pag-akyat, may malawak na tuktok ng bundok. Sa likod ng tuktok ay may mga bundok na umaabot ng ilang dekada. Pinakamainam ito para sa aming pagtakas. Sa mga sandaling iyon, ang armado na helikopter sa itaas ay direktang naglunsad ng mga missile sa atin. Ang malakas na pagsabog ay walang tigil na umuulan. Lumikha ng mga malalaking butas na may usok sa lupa. 3 lang kaming nakayakap sa ulo. Sa gitna ng apoy at putok, nagwawala at nagtatakbuhan kami para makaiwas. Si Yeda ay umaasa sa bilis niya. Isang mabilis na tapak sa gas at tuloy-tuloy ang takbo. Iniwan ang sabi na mag-imbestiga lang siya at biglang nawala. Galit na galit ako at nakagat ang aking mga ngipin. Naging match form ako at itinaas ang aking armored na kaliwang kamay. Isang malakas na suntok ang tumama sa bumabagsak na misile. Ang matinding pagsabog ay itinulak ako ng ilang metro pabalik. Sangkaterbang metal shrapnel ang dumaan sa katawan ng sasakyan, nag-spark ang mga ito. Agad kaming kumuha ni Huang Quan ng laser gun. At nagpasabog ng galit na kontra sa helicopter sa itaas. Yung mga piloto ay hindi talaga inasahan na kami ay lalaban pabalik. Agad na nawasak ang 4 o 5 eroplano sa amin. Ang natitirang mga helicopter ay parang mga ibon na natatakot. Agad na umangat at lumayo. Hindi na naglakas loob na lumapit kahit isang hakbang. Samantalang may ganitong mahalagang oras. Sinikap namin ni Huang Quan na tumakbo patungo sa command post. Hindi nagtagal. Dumating ang daan-daang mabibigat na truck na parang isang hukbo ng bakal. Ang nangunguna ay isang asul na mabigat na mecha na 18 metro ang taas. Tumingin siya sa mga labi ng mga bumagsak na helicopter. Galit na nagmura ng puro basura. Sumisigaw na utusan ang mga tauhan na gumamit ng misile at kanyon. Ano man ang halaga, durugin ang aming mga katawan. Sa itaas, ang mga regular na sundalo sa helicopter. Ang mga tao ay namumutla sa galit. Mahigpit na humahawak sa mga controller.
Sobrang hinahamak nila ang leader na si Jiang Yanjun, na ito sa kanilang isipan. Bago ang sakuna, isa lang siyang manghutot sa isang proyekto ng lupa. Nakasandal lang siya sa mga mabibigat na truck ng lupa. At nakisama sa gobernador para makakuha ng mataas na posisyon. Ngayon, naglakas loob siyang utusan ang mga regular na sundalo. Talagang isang malaking kahihiyan para sa mga sundalo. Sa pavilion sa tuktok ng Point General, tinitigan ako ni Daing habang si Huang Quan ay pinapagana ng takbo sa lupa. Nagpasya siyang tumira at pinutok ang sniper rifle, isang shot lang, diretsyo sa puso. Diretsong pinasabog ang isang armadong helikopter. Nakikita ang helikopter na nagbubuga ng itim na usok habang bumabagsak. Punong-puno ng pawis ang kamay niya, gustong umiyak pero walang luha, nakatungo. Ngayon, wala na siyang paraan para makalayo. Bago ang sakuna, isa siyang matapat na tao na hindi pa nakapasok sa kulungan. Sino ang mag-akala ngayon ay magkakaroon ng lakas ng loob na makipaglaban sa regular na hukbo ng imperyo? Ngunit ang nakakabighaning pakiramdam na ito ay talagang nakakaadik. Nagsikap kami ni Huang Quan na tumakbo patungo sa platform ng mga general. Sa paanan ng bundok, nagbihis ako ng match at nagsimulang umakyat ng mabilis. Sa likuran ko, napakaraming missile, rocket, at mga bala ng machine gun na bumuhos na parang ulan. Sa loob ng ilang segundo, ang makasaysayang lugar na ito ay nawasak at nagkalat ang mga pira-pirasong bato. Habang papalapit ang isang missile na may usok na puti, diretsyo sa likod ni Huang Quan, bigla kong inabot ang kaliwang kamay. Mahigpit na niyakap ng armor ang nakamamatay na missile. Ang matinding pagsabog ay sumabog ng direkta sa likod ko. Ang malakas na shockwave ay binuhat si Huang Quan sa lupa. Ako'y malakas na sumigaw na umalis na siya, huwag na siyang mag-alala tungkol sa akin. Basta makatawid lang tayo sa bundok na ito, makakatakas tayo. Umanganga si Huang Quan, kumakapit sa ngipin, at pilit na umaakyat sa tuktok ng bundok. Samantala, ang baril na pangsuntok ni Daing sa tuktok ng bundok ay parang kamatayan na nagtatawag. Isang putok, isang armado na helicopter. Patuloy na nahuhulog. Sa ibaba, ang pinuno ng grupo na si Jiang Yanjun ay nakatingin sa mga hindi na mapapalitang yaman na strategiko na unti-unting nasisira. Galit na sumisigaw. Alam niya na ang pagkawala ng maraming mga armas na panghimpapawid. Babalik na tiyak na hindi makakain ng lahat. Sa labis na galit, agad siyang nag-utos. 10 maliit na motorsiklo na may hawak na rocket launcher ay nakapila. Lahat ng baril ay sabay-sabay na nakatutok sa tuktok ng bundok. Gagamitin ang apoy upang masaklaw at tuluyang puksain si Daing. Natakot si Daing at nanginginig ang kanyang mga talukap. Sumigaw siya ng ingat ka, kapitan. Diretso siyang humarap at umalis mula sa likod ng pavilion. Isang talon mula sa matarik na dalisdis na may taas na 100 metro. Tumalon sa malawak na bundok. Halos sa parehong sandali. 10 rocket ang sabay-sabay na tumama sa tuktok ng bundok. Ang patag na tuktok ng bundok na kasing laki ng court ng basketball. Agad na naging patag na lupa. Si Huang Quan na abala sa pag-akyat ay natakot at pinagpawisan. Nagpasalamat na hindi siya umakyat at nahagip ng pagsabog. Sa oras na ito, ako sa gitna ng bundok ay ganap na nagalit. Ang hawak kong apoy na espada ay naging pang-ani ng kamatayan. Sumabog ng nakakasilaw na pulang liwanag ng espada. Bawat mabigat na truck na umaatake ay pinutol ko ng isang saksak. Parang naghiwa ng repolyo, madali silang nabasag. 10 truck ang namatay sa isang iglap. Natakot ang mga nasa likod, parang gusto nang sumabog ang puso nila. Walang sinuman ang naglakas loob na humakbang papasulong. Bakit ako, na parang isang mabangis na hayop, ay may ganitong kakayahan sa isang mabigat na truck? Si Jiang Yanjun ay mahigpit na humahawak sa akin. Ang apoy ng demonyo ay puno ng kasakiman. Ito ay tiyak na isang makapangyarihang sandata. Agad siyang nag-utos na itigil ang rocket launcher at itutok ng tama, upang hindi masira ang mahalagang sandata. Pagkatapos ay inutusan ang natitirang tao na gumamit ng estratehiyang tao upang ubusin ako. Walang apoy mula sa rocket para sa presyon ng apoy. Nabawasan ang aking stress. Sa ilalim ng proteksyon ng laser gun sa tuktok ng bundok. Sa wakas ay nakakyat ako sa bundok na humihingal. Tumingin ako pabalik mula sa paanan ng bundok hanggang sa gitna. Puno ng mga labi ng mga tao sa makina. Ito ang simula ng sakuna na may mga hot weapon. Kasama ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga mech. Kung hindi dahil sa mga nakakainis na helicopter at rocket launcher. Sa daan lang na ito, matagal na naming nawasak ang mga ito gamit ang daan-daang truck. Nakatayo si Jiang Yanjun sa paanan ng bundok, humihiyaw mula sa 100 metro ang layo. Ibigay daw namin ang aming mga armas para makaiwas sa masamang kapalaran. Tumingin ako sa likod sa makakapal na gubat. Nakangiti ako ng malamig, pinagtatawanan ang kanyang mga tao, hindi nila ako mapipigilan. Basta't makapasok ako sa malalim na gubat na ito, hindi kayang kumilos ng ganitong kalaking puwersa. Ngunit si Jiang Yanjun ay may mapanukso na tanong sa akin. Akala niya na matagal siyang magpapaligoy-ligoy lang. Para lang mapagod tayo. Naramdaman ko agad na may mali. Sa ilalim ng bundok sa daan. Dumating ang halos 1,000 malalaking truck, motor, at excavator. May mga dump truck, bulldozer, at iba pang kagamitan. Lahat ito ay pinili mula sa libu-libong tropa sa Yangcheng. Ng mga elite na tropa ng Nine Hells. Tumingin sa napakaraming agos ng bakal. Kahit ang Hades ay nalunok ang laway. Sinubukan niyang magsalita ng mahinahon. Upang magmungkahi ng kabayaran ng kristal para maayos ang hindi pagkakaintindihan. Tumingin si Jiang Yan sa mga bangkay at mga labi sa bundok, na may nakakatakot na mukha at umuungal. Pinatay ang napakaraming kapatid niya. Ngayon ay gusto lang magbayad ng ilang kristal, walang paraan iyon. Ngayon, gusto niya ang tao at ang kutsilyo. Alam ko, malaki ang nawalang halaga ng matandang asong ito. Kailangan niyang maibalik ang kutsilyo ko upang makabawi. Kaya't nagpa siya akong tumawa ng mabangis at direktang nag-alok ng isang pustahan. Walang sinuman ang gagamit ng baril o kanyon. Nakatayo lang ako dito at haharapin silang lahat. Natakot si Huang Quan at mahigpit na hinawakan ang balikat ko. Sinabihan akong baliw na ang manatili ay tiyak na kamatayan. Natatakot si Jiang Yanjun na magbago ako ng isip. Agad-agad siyang pumayag. Alam niyang mayroon tayong laser gun.
Kung mag-atake sila, tiyak na maraming masasaktan. Kung pilitin nila ako, masisira ang mahiwagang kutsilyo. Walang-wala na siya pagkatapos ng laban na ito. Sa mga sandaling iyon, nakita si Edain na puno ng alikabok mula sa bundok. Sumampa siya na humihinal mula sa likuran. Malinaw na nakatakas na ang batang ito. Ngunit sa kakaibang pagkakataon, bumalik siya upang makipaglaban sa atin. Tumingin ako sa libu-libong mabibigat na match sa ibaba ng bundok. Ang aking mga mata ay tila nagsasabing, kahit na magtago sa bundok ngayon, malamang ay mahahabol pa rin tayo ng mga ito. Ang tanging daan patungo sa buhay ay narito. Sinasadya nilang ubusin ang kanilang puwersa. Hahatakin natin ito hanggang madilim. Kapag madilim na, magtatago tayo sa kabundukan. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na magbukas ng ilaw para habulin tayo. Kung hindi, magiging buhay na target sila ng bakal na halimaw. Inutusan ko si Edain na ibigay sa akin ang malaking isda, na naglalabas ng napakagandang kristal. At pagkatapos ay mabilis na umatras kasama si Huang Quan. Si Huang Quan ay walang sabi-sabi na kinuha ang isang dakot ng kristal. Isinubo ito sa bibig upang pilit na magdagdag ng lakas. Sumigaw siya kay Jian Jejun sa ibaba ng bundok. Kung kailangan talagang mamatay, idagdag na rin siya. Tinignan ni Jian Yanjun si Huang Quan na parang kaaway. Mahigpit na sinasaktan si Huang Quan. Patuloy na pinapalo si Huang Quan, na may ngiting-ngipin at sinabing walang sinuman ang makakalabas ng buhay ngayon. Hindi sumang-ayon sina Huang Quan at Edain sa pagtaka sa huling sandali. Kung ganon, sundin natin ang lumang alituntunin at magtrabaho ng mabuti. Nilunok ko ang kristal na sumabog mula sa malaking isda. Inilabas ko ang aking mga kalamnan. Sumigaw ako patungo sa bundok. Ako si Lin King, ang taong nagdadala sa inyo sa daan. Sumunod din sina Huang Quan at Edain at nagpakilala. Si Jian Yanjun sa ibaba ng bundok ay may masamang mukha. Hindi man lang alintana ang aming mga pangalan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hatiin sa 300 ang bawat pangkat. At sunod-sunod na umatake pataas sa bundok. Sumigaw ako ng malakas upang ipaalala sa mga kapatid na maghanda sa laban. Ilang segundo lang, ang unang pangkat ng mga makina ay parang mga baliw na sumugod. Isang excavator na may mabilis na umiikot na drill sa braso ay tuwirang tumutok sa aking dibdib. Ang drill na ito ay kayang butasin ang mga higanting bato na ilang tonelada ang bigat sa isang iglap. Hindi ako umiwas o nag-atubili. Diretso kong inihampas ang aking kaliwang braso na may armor. Isang matinding suntok ang tumama. Yung excavator ay patuloy na nagtatawa sa akin, na parang ako'y naghanap ng kapahamakan. Ngunit si Jian Yanjun sa ibaba ng bundok ay nagbago ang mukha, nag-isip na ito ay masama. Ang mga taong ito ay hindi alam ang tungkol sa akin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng armor sa aking kaliwang braso. Kasabay ng malakas na tunog na parang pagputok ng buto. Ang drill ng excavator kasama. Ang buong braso ay agad kong winasak. Agad akong nagpasok ng isang suntok na tumagos sa kanyang dibdib. Sa pag-urong ng aking kamao, kinuha ko ang kristal mula sa kanyang katawan at nilunok ito. Ang buong kombinasyon ng galaw ay naging maayos at hindi umabot ng 2 segundo. Nakikita kong ang ibang mga rider ay desperadong lumalapit. Bigla kong hinila ang hawakan ng espada ng apoy. Yung mga truck na mabigat ay nakatingin sa akin na may hawak na hubad na hawakan ng espada. Halos napatawa sila. Sa susunod na segundo, biglang sumabog ang nakakatakot na ulo ng dragon ng apoy. Naglabas ito ng 8 metrong mahahabang pulang liwanag ng espada. Agad na nagliyab ang hangin sa paligid dahil sa labis na init. Nasa unahan ang 4 na truck na mabigat. Kahit walang pagkakataon na makasagot, agad silang pinutol. Si Edain, napakabilis at misteryoso. Biglang sumulpot sa tabi at sanay na nakukuha ang kristal mula sa bangkay. Sa kabilang panig, ang Huang Quan ay parang sinakop ng mandirigmang Diyos. Isang pares ng bakal na kamao, walang tigil ang sipa. Sa loob ng kalahating minuto, 7 hanggang 8 mabigat na truck ang binasag niya, naging kalat na bakal at tanso. Kami ni si isa sa kaliwa, isa sa kanan, matibay na nagbabantay sa tuktok ng bundok. Talagang walang nakapasok kahit isa. Bawat swing ng aking Flame Demon Blade ay nagdadala ng ilang match. Puno ng mga katawan at ulo sa lupa. O mga pira-pirasong katawan na nahati sa gitna. Isang hinila lang, nakatumba ako ng higit sa 100 match. Pagod na halos di ko na maitaas ang braso. Agad na niyakap ni Edain ang isang bunton ng mga kristal na kinuha. At inabot sa akin at kay Huang Quan. Nakikita niyang natakot ang mga tauhan niya at unti-unting umatras. Galit na galit si Jian Yanjun at biglang naputol ang hininga. Inilabas niya ang baril at sumigaw ng galit. Sino mang tatangkang umatras ng kalahating hakbang, papatayin kaagad. Ininom ko ang ilang kristal, tumaas ang ulo at tiningnan ang kalangitan. Pinapaalalahanan si Huang Quan na huwag nang magmatigas. Sa loob ng 10 minuto, pagkatapos lumubog ang araw, pumasok na tayo sa malaking bundok upang magtago. Wala silang makuha kahit isang hibla ng buhok. Maliwanag na nakita ni Jian Yanjun ang aking plano. Na magpaliban ng oras hanggang madilim. Nagmamadali siyang tumalon. Kinuha niya ang isang malaking labanan na palakol. At nanguna sa pag-atake patungo sa tuktok ng bundok. Sumigaw ako patungo sa Huang Quan. Sabay na inilabas ng 2 ang kanilang madidilim na baril na laser. Walang awa kaming 2 tao na nagbato sa kalahating bundok. Isang makapangyarihang pagbabaril. Ang masiksik na baril na sunog ay agad na pumutol sa maraming mabigat na truck at makina. Natatakot si Jian Yanjun at agad na nagbaba ng ulo. Nagpumilit na umatras habang nagkakagulo. Galit na galit niyang sinumpa ako na hindi marunong makipaglaban ng patas. Sabi niya na hindi raw kami dapat gumamit ng baril. Ako ay tumawa ng mapanuyang tinutukso siya na walang katapusang tuso. Akala mo ba'y papatol ako sa kanila sa ganitong laban? Mas nakakatakot ang lakas ng laser gun kaysa sa laban na katawanan. Sa loob ng 5 segundo, nakatumba na ng maraming tao. Si Jian Yanjun ay talagang nagalit na. Sumisigaw na kahit na isasakripisyo ang buhay. Kailangan niyang tumakbo sa huling ilang metro. Noong bata siya, nakihalubilo siya sa mga gang. Alam niyang ang pinakamalaking takot sa laban ay ang manghina. Basta't sumugod ang mga ilang daang tao na yan. Kahit ako pa ang Diyos ng langit, mapapatay ako ng buhay. Hindi sinasadyang napasok ng baril mula sa ilalim ng lupa.
ng isang taong walang takot na nakayakap ng mahigpit. Sandaling parang mga lobo na gutom, pinwersa siyang mapatumba sa lupa. Nakikita kong si Huang Quan ay malapit nang mapatay dito. Ako'y biglang bumilis at sumugod. Hinampas ko ang ilang ulo gamit ang espada. Nararamdaman ko ang masamang hangin sa likod. Diretsong hindi na nagpaalam, ginamit ang kaliwang braso na nakasuot ng armor para harangan. Biglang umalingaw ang nakaririnding na tunog ng metal na nagbabanggaan. Matibay na niyakap ng kaliwang braso ko ang labong nahatak ni Jiang Yan. Sa loob lang ng ilang segundong ito, higit 100 sasakyan ng tao ay parang alon na sumugod sa tuktok ng bundok. Pinalibutan kami ng walang makalabas. Tumingin ako ng malamig sa paligid sa mga kalaban. Sumigaw ka at ipaalam kay Huang Quan na magretiro. Si Jiang Yanjun ay naggangalit na humihiyaw. Sabi niya, pinatay na ang napakaraming tao. Ngayon kahit si Haring Langit ay darating, mamamatay siya. Hindi ko nasasabihin pa. Diretso kong itinulak ang yan na espada sa pinakamataas na antas ng operasyon. Ang 5,000 degree na init ay nagpalit ng liwanag ng espada. Sa madilim na pulang kulay na parang dugo. Ang hangin sa paligid ay labis na baluktot dahil sa nakakatakot na init. Lumiko ako at biglang sumugod sa masikip na hanay ng mga mabibigat na truck ng kaaway. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para ikiskis ang aking braso. Ang talim ng apoy, kasama ang haba ng aking braso, ay direktang lumikha ng isang nakakatakot na arko ng kamatayan na may radius na 19 na metro. Sa loob ng radius ng kamatayan ito, lahat ng mga rider ay hindi man lang nakapagbigay ng sigaw bago sila agad na nahati. Ang malupit na sigaw ng pagdadalamhati ay umuukit sa buong bundok. Biglang napaligid ang isang malawak na lugar ng nakakatakot na vacuum. Agad kong tinanggal ang espada. Walang pag-aalinlangan, tumalon ako pababa sa matarik na bundok. Kasunod si Huang Quan at Yedain. Sumunod sa akin at tumalon din. Yung mga naiwang sundalo ng Nine Nether na nakaligtas. Natatakot na manginig sa takot sa kanilang kalagayan dahil sa isang napakalakas na palo. Walang sinuman ang makalakad ng isang hakbang upang habulin. Hawak ni Jiang Yanjun ang labanan na palakol na nakatigil sa gitna ng bundok. Tumingin sa paligid sa mga nakabibiglang pira-pirasong pader at mga bahagi. Nagalit na nanginginig ang buong katawan. Katatapos lang ng sandaling ang aking talim ay naging pula. Sa kanyang matagal na karanasan sa pakikipaglaban, nagsikap siyang umiwas at umatras ng ilang distansya. Kung hindi siya tumakbo ng mabilis, tiyak na isa siya sa mga piraso na nakahiga sa lupa ngayon. Isang tauhan ang nanginginig na nagtanong sa kanya. Kailangan pa bang ipagpatuloy ang pagsunod? Tinignan siya ni Jiang Yanjun ng malamig. Bigla niyang inihampas ang labanan na palakol at pinutol. Ang ulo ng malas na yon. Sumigaw siya sa natitirang mga tao ng galit. Pabilisin ang paglilinis sa labanan at umuwi na. Ganap nang bumaba ang dilim ng gabi. Nawala kami sa makapal na orihinal na gubat. Tinutukan kami ni Jiang Yanjun sa direksyong aming pinanggalingan. Pinigan niya ang kanyang kamao na parang nagkaka. Sumumpa siya ng may galit. Itong utang na dugo ay ganap na naitala ni Jiang Yanjun. 3 araw at gabi kaming tumakbo sa kabubatan. Nakatakas kami sa isang maliit na bayan na ilang daang milya ang layo. Tumakbo kami ng buong gabi, ilang daang kilometro. Pagdating sa lugar, nakahiga ako sa lupa at ayaw talagang gumalaw. Sinasabihan ko ang sarili ko. Dahil sa isang kristal, muntik na akong mawala ng buhay, sobrang sayang. Kung alam ko lang na magdadala ito ng 15 armadong helicopter at libu-libong tao na nag-aabang, hindi ako kikilos. Buti na lang, sa tulong ng dilim at kay Jiang Yanjun na nagnanais sa aking Flame Demon Blade, nakaligtas kami sa panganib. Si Huang Quan ay puno ng sama ng loob at nagrereklamo tungkol sa sarili niya. Isang magandang buhay bilang anak ng mayaman, ngayon ay araw-araw na naglalakad sa hangganan ng buhay at kamatayan. Kailangan pang maging wanted criminal. Ngunit si Yedain ay parang nagmamalaki, na naglabas ng isang plastic bag at masiglang sinabi na talagang sulit ang transaksyon ito. Sa loob ng bag ay may 5-6 na piraso ng kumikislap na evolusyonaryong kristal. Samantalang abala ako at si Huang Quan sa harapan, siya ay nagtatagumpay. Palihim akong nakakuha ng malaking batch ng mga high level na gamit sa battlefield. Lahat ay mga top quality na higit sa second evolution. May ilan pa nga na umabot sa fourth evolution. Sa maliit na pouch na ito lang, sapat na para pantayan ang karaniwang panalo sa pagpatay ng ilang libong kalaban na ordinaryong steel beasts. Isama mo pa ang mga nakuha ko at ni Huang Quan sa laban. Hindi lang tayo kumita, sobra pa ang kinita natin sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Huang Quan ang likod niya na puno ng sugat mula sa mga baril at espada. Nagsusumamo na siya ay tinamaan ng malakas at kailangan niya ng enerhiya. Nakikita ko ang mga sugat at butas sa katawan niya. Agad kong ibinigay sa kanya ng bukas palad ang 20 piraso ng di kalidad na kristal. Bagamat may pag-aalinlangan si Yedain, alam niya rin na hindi sapat ang kanyang output at nahiya siyang humingi pa. Walang pag-aalinlangan kong ibinigay din sa kanya ang 20. Ang natitirang 10 ay iningatan ko bilang reserba at kinain ko na lang ng direkta. Sa kabila nito, yung batang ito ay nagbuwis ng buhay sa laban para lang maghatid ng supply. Malaki ang naging ambag niya. Ako, laging pinapahalagahan ang patas na pakikitungo. Hindi ko papayagang ang mga kapatid ko ay magsakripisyo ng walang kapalit. Pagkatapos makuha ang kuha, 3 kaming pagod na hindi na makapagbukas ng mata. Naghanap kami ng isang tago na lugar at agad na natulog. Hanggang sa sumunod na araw, nakabawi na kami ng lakas. Nagsimula kaming maglibot sa lungsod. Mayroon ding base ng mga nakaligtas sa maliit na bayan na ito. Maraming grupo ng mga motorsiklo ang nakikita sa kalye na nangongolekta ng mga supplies. Ngunit napansin ko ng matalas. Yung mga lata na bakal na ito ay tinitingnan tayo ng kakaiba. Yung mga tingin nila ay puno ng curiosity at takot. Pero may halong din ng hindi maipaliwanag na pagnanasa at kasiyahan. Para maiwasan ang gulo, pinili kong huwag silang pansinin. Diretso tayong umiwas at dumaan sa kalsadang paikot para makaalis sa lugar na ito. Ngunit bago pa man kami makarating sa kalsadang paikot, naghanap na ng gulo ang problema. Narinig ang nakakabinging tunog ng makina mula sa likuran. Mahigit 200 iba't ibang uri ng mga motorsiklo ang kumalibot sa amin. Ilang mga motorsiklo
ay may hawak na baril na nakatutok sa aming mga ulo. Ang nangungunang SE at isang bulldozer na mech ay walang pakialam na nakikipag-ayos sa harap namin. Nagtatalo sila roon kung paano paghahatsian ang nakulimbat, namumula ang mga mukha sa galit. Sa huli, pinilit nilang itakda ang bahagi ng kita. Pinagmamasdan ko ang mga tanga na ito na walang kaalam-alam sa kanilang kapalaran. Walang-wala silang respeto sa amin. Ang mga ego ay nagmamalaki dahil marami sila. Bastos na inutusan kaming ibigay ang mga ninakaw sa Yangcheng. Baka hindi na kami makaligtas ng buo. Tatlo kaming naguguluhan sa narinig. Walang ideya kung anong kalokohan ang pinagsasabi ng batang ito. Yung bulldozer na tinatawag na Laodong ay ibinato sa akin. Isang luma at sira-sirang pahayagan ng gantimpala, na may nakasulat na malaking gantimpala na inilabas ni Jiang Tianyon. Sinasabing kami tatlo ang nagnakaw ng kanyang pambihirang espada na yan. Ang halaga ng gantimpala ay nakakatakot. Ang ulo ko ay nagkakahalaga ng 5,000 kristal. Ang Huangquan ay nagkakahalaga ng 3,000. Si Edeing ay nagkakahalaga ng 800. Kailangan lang ibalik ang mahalagang espada at dagdagan pa ng 5,000. Kabuang 13,800 kristal. Ang halagang ito ay sapat na para makabuo ng isang ganap na tao ng makina. Si Huangquan ay nagalit nang makita ang dyaryo at nagmura. Nagtataka kung bakit ang kanyang gantimpala ay mas mababa kaysa sa akin. Si Edeing ay natakot at pinagpawisan ng malamig. Ang mga reklamo ay purong masamang paninira na walang batayan. Sa tingin ko, talagang napakamakabagsik ng taktika na ito. Kung ikukumpara sa opisyal na pag-aresto, ang ganitong malaking gantimpala ang pinakamapanganib. Ang salapi ay nakakabighani. Sa ganitong nakasisindak na katapusan ng mundo, tiyak na maraming tao ang handang mag-risk para sa malaking halagang ito. Ang mga taong ito na nalulunod sa kasakiman ay ang pinakamagandang patunay. Nagdingiting nagtatanong ang SE. Kami ba ang magbibigay ng kutsilyo? O sila mismo ang kukuha nito? Agad na pinaandar ng mga sirang baril sa paligid ang safety. At sabay-sabay na itinutok sa ulo namin ni Huangquan. Nagkunwaring sumusuko si Huangquan. Tamlay na tinanong kung ipapasa ang kutsilyo ay makakaligtas ba kami. Nagtawanan ng mayabang ang kabilang panig at tumanggi. Sinasabi na ang isip naming tatlo ay nagkakahalaga ng 8,800 tunay na ginto at pila. Hindi kami papayag na mawala ito. Si Huangquan ay nagkunwaring naisip ito at tumango. Sa susunod na sandali, ang kanyang braso ay biglang naging malaking baril na laser. Walang pag-aalinlangan na pinaputukan ang 200. Mga tao sa motorsiklo na nasa harapan. Nakita na si Huangquan ay nagpasimula ng pagpatay. Itong grupo na ito ay hindi pa nakapag-evolve ng higit sa isa o dalawa. Na mga pagkakataon, paano nila kayang tiisin ang isang salvos ng laser na dumaan, agad silang bumagsak. Yung mga ilang tao na may hawak na pistol, hindi pa nakakapag-trigger. Nabaril na ni Edeing, isa-isa silang tinamaan sa ulo. Sa loob lamang ng 5 segundo, ang grupo ng higit sa 200 ay nawasak at nagtakbuhan na parang mga daga. Ang nangungunang bulldozer at Ellie, nakita ang masamang sitwasyon at agad na umikot para tumakas. Agad akong sumugod pasulong. Isang malakas na sipa ang nagbigay ng malalakas na tunog sa hangin. Ang armor sa baywang ng SU ay biglang bumagsak. Ang katawan nitong bakal ay tuluyan kong naputol sa gitna. Agad akong humakbang ng 2 hakbang pasulong. Isang malakas na suntok ang tumama sa bulldozer. Nabasag na ang kalahating katawan. Tungkol sa mga tumatakbong electric bike at motorsiklo, ayaw ko na talagang habulin. Kahit mahuli ko, wala namang gaanong makukuha. Mabilis na sinimulan ni Edeing na maghanap ng bangkay at kumuha ng kristal. Kinuha ni Huangquan ang pahayagan sa lupa, na nakapunot ang noo at sinabi na mahaba ang kamay ni Jiang Tianyon. Kahit ang pahayagan ay naipadala na rito. Hindi nakakapagtaka na kaninang umaga ay palagi akong naririnig na umuugong ang helicopter. Itinuro ko ang sulok ng dyaryo at inis na pinaalalahanan siya. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, ito ay inilabas ng White Dove Group. Murmur ni Huangquan, parang pamilyar ang pangalang ito. Sinabi ko sa kanya na ito ang express delivery ng nakadiskubre bago ang sakuna. Ngayon, nag-aalok na sila ng mga serbisyo sa impormasyon at media. Mukhang matatag na silang nakatayo. Maingat na sinuri ni Huangquan ang dyaryo. Napansin niya na bukod sa napakataas naming banta, mayroon ding daang-daan na mga pahayag ng paghahanap ng talento mula sa iba't ibang grupo. Pati na rin ang mga paunang impormasyon tungkol sa ebolusyon ng mga makina na inilathala ng imperyo. Napatitig siya at nagulat, sinabing ang White Dove Group ay tunay na magaling sa negosyo. Yung mga nakakapag-advertise sa pahayagan ay sigurado mga may malalaking kayamanan. Kahit na mura pa ang presyo ng pahayagan. Sa buong bansa, may milyong-milyong mga makina na tao, basta 1% lang ang bibili. Ito ay isang kita na hindi maisip. Isang uri ng halos monopolyo na negosyo. Tiyak na makakapagpayaman ito sa kanila. Tanong ni Huangquan na may pag-aalala. Ang White Dove Group ay may malaking yaman, puno ng mga helikoptero sa himpapawid. Siguradong puno na ng mga pahayag na ito ang buong imperyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tahimik akong nag-isip saglit at ngumiti ng malamig. Ang tao ay mamamatay para sa pera, ang ibon ay mamamatay para sa pagkain. Kahit ako mismo ay naakit sa napakataas na gantimpala. Sa ganitong kalagayan, hindi ka pwedeng magtago, tiyak na mahuhuli ka. Maliban na lang kung magtago tayo sa malalayong gubat at maging mga ligaw na tao buong buhay natin. Nababahala si Huangquan at nagtatanong sa akin kung anong plano ko. Ngumiti ako ng bahagya at sinabing napakadali lang. Patayin natin yung naglalabas ng gantimpala at mawawala na ang gantimpala. Natatakot si Edeing at uminom ng laway. Nagtatanong siya ng may pakangatog kung ano talaga ang gusto kong gawin. Sabi ko ng malamig, hindi ako nag-aantay ng gabi para maghiganti. Dahil si Jiang Tianyon ay naglakas loob na saktan ako. Kailangan niyang maging handa na mamatay sa aking kamay. Diretso tayong maghahasik ng gulo. Nanginginig ang boses ni Huangquan sa takot. Iyan ay ang gobernador ng Yangcheng. Talaga bang haharapin ang isang makapangyarihang leader na may hawak na maraming sundalo? Walang pag-aalinlangan kong sinabing tangina.
Sa ganitong siraulong katapusan ng mundo, kailangan mong tumayo ng matatag. Dapat mas malupit ang mga paraan kaysa sa iba. Kahit wala akong kapangyarihan ngayon, may kakayahan akong bumangon anumang oras. Walang takot ang walang saplot sa paa sa nakasapatos, wala akong pakialam sa kanya. Si Edaing ay mahiyain na nagtaas ng kamay at nagmungkahi. Ang mga tulad ni Jen Tianyon na mga malalaking pangkalahatan ay tiyak na napakayaman. Huwag nating gawing ganap ang mga bagay. Diretso na lang nating nakawin ang kanyang kristal na bodega. Para may natira pang pagkakataon sa hinaharap. Halos sumuka si Huang Quan sa narinig. Itong dalawang baliw, isa gustong patayin ang gobernador. Isa gustong nakawin ang bodega ng ginto. Tawagin mo pa itong may natirang pagkakataon. Talagang ubusin na ang yaman ng Yang Cheng. Siguradong mababaliw si Jen Tianyon at susundan tayo hanggang sa dulo ng mundo. Ngunit ako ay nagniningning ang mga mata at pumalakpak sa kasiyahan. Pumatay at magsunog, ginto ang sinturon. Napakahirap na labanan ang mga halimaw, bakit hindi na lang agawin ang ginto mula sa bangko? Ayos na, ganito na lang. Umubo si Huang Quan ng 2 beses at sinubukang hikayatin kaming kumalma. Sa tingin niya, ito ay parang pagpunta sa kamatayan. Dahan-dahan akong nagbitaw ng isang pahayag. Ang pagkakakitaan na ito ay sapat para makapag-evolve ka ulit. Nang marinig ito ni Huang Quan, agad siyang nagbago ng tono at nagmura. Sumigaw siya ng screw him. Sabi na, ginawa na namin, agad kaming tatlo na umalis ng tahimik mula sa maliit na bayan. Para makaiwas sa nakakainis na mga ahas, insekto, daga, at langgam sa kabubatan. Diretso kaming nagpatakbo sa malaking daan. Bago magdilim, nakabalik kami sa tuktok ng bundok ng Dianyuan. Tumingala ako sa liwanag ng Yang Cheng na ilang kilometro ang layo. Sa madilim na gabing ito, para tayong buhay na target. Si Huang Quan ay nagmumurang may lungkot. Sobrang dami ng tao sa ilalim ni Jen Tianyon. Kahit isang laway lang ng bawat isa, kayang tayong malunod. Hindi madali ang trabahong ito. Si Edaing ay nag-isip. Hehe, sabi niya, maaari tayong gumamit ng ibang tao para pumatay at ilihis ang panganib. Inirekomenda niyang dalhin ang lahat ng bakal na halimaw sa paligid patungong Yang Cheng. Hayaan silang maglaban-laban. Samantalahin natin ang kaguluhan at pasukin ang kristal na bodega. Tinutulan ito ni Huang Quan. Sabi niya, may ilang milyong walang kasalanang mamamayan sa Yang Cheng. Kung talagang maipasok ang alon ng mga halimaw, hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay. Napakasama ng hakbang na ito. Uminom ako ng tubig at sinabi kay Huang Quan. Masyado niyang minamaliit ang depensa ng Yang Cheng. Si Jen Tianyon ay may daan-daang libong sundalo. Kasama ang mga heavy artillery at helicopter. Ang karaniwang alon ng mga halimaw ay hindi kayang yumanig sa Yang Cheng. Diretso akong magpapasya ayon sa utos ni Edaing. Ihahatid natin ang alon ng mga halimaw sa labas ng syudad upang lumikha ng kaguluhan. At pagkatapos ay sasamantalahin ang pagkakataon upang makapasok. Sa susunod na gabi, si Huang Quan ay bumalik sa dalisdis ng timog ng syudad. Sabihin mo sa akin na nagbayad na siya ng malaki para mapakain ang mga tauhan. Nalaman na ang kristal ay nakatago sa warehouse 82 sa Shangyuan Road. Tiningnan ko ang madilim na parang tinta na langit. Maghintay ng matyaga sa signal ni Edaing. Di nagtagal. Ang malakas na inday ng Kawasaki dalawa ay pumutol sa madilim na gabi. Si Edaing ay nagmamaneho ng pabigla-bigla papuntang Shenyang City. Tinitigan siya ni Huang Quan habang nakikita ang makapal na hukbo ng bakal sa kanyang likuran. Hindi mapigilan ang pagtataas ng thumbs up at purihin siya sa galing niya. Para akitin ang mga hayop na ito, aking sinadyang manghuli ng higit sa 200 kristal sa araw. Lahat ay ipinasa kay Yedayain bilang panlinlang. Isang napakagandang drift na may paatras na ikot ni Yedayain. Matatag na pinahinto ang motor sa ilalim ng bundok. Humihingal na tumalon siya papunta sa amin. Ngumingiti si Huang Quan habang niyayakap siya at pinupuri sa galing niya. May gantimpala sa pagbabalik. Ngunit si Yedaing ay puno ng takot na tumingin pabalik sa malayo. Nanginig ang boses niya habang sinasabi na hindi niya ito ginawa. Sa panahong ito, ang labas ng Yang Cheng ay umaalingaw-ngaw sa malakas na sigaw. Isang walang katapusang bakal na halimaw. Nagmumura ng mata at galit na sumugod. Si Edaing ay puno ng gulat at nangakong. Sadyang nagbuhos lang siya ng ilang kristal. Ang mga halimaw sa buong lungsod ay tila nagwawala at sumugod. Tumingin sa nakakatakot na alon ng mga halimaw na patuloy na umaatake sa Yang Cheng. Yung mga nag-iisang rider sa labas ay natatakot. Nagmamadali silang tumakas papasok sa lungsod. Nakatitig ako sa nakakatakot na tanawin at napanganga. Sobrang dami nito, mga daan-daang libo. Mukhang lahat ng mga halimaw mula sa mga kalapit na lungsod ay nandito. Hinablot ko ang kwelyo ni Edaing. Tanungin siya kung anong malaking kalokohan ang nagawa niya. Si Edaing ay nakatungo ng nakalulungkot habang binubuksan ang kanyang dalang sako. Puno ito ng mga dekalidad na eternal crystal na hindi pa nagagalaw. Sabi niya na may hikbi. Walang pagkakataon na magamit ang handang bait na ito. Humina ako ng malalim. Mukhang swerte ang Yang Cheng na ito. Dahil nakatagpo sila ng isang napakalaking natural na bagyo ng mga hayop na hindi pa nangyayari sa isang siglo. Ngunit ito ay isang swerte mula sa langit. Ako ay agad na nag-utos na pumasok sa bayan habang gulo. Sa oras na ito, ang pangunahing pinto ng Yang Cheng ay naging isang lugar ng labanan. Ang tunog ng baril at bomba ay napakalakas, usok ay bumalot sa kalangitan. Maraming mga sasakyan at tropa ang agad na inilipat sa harap upang depensahan ang pinto ng bayan. Sa lupa, daan-daang mga tank ang walang tigil na nagpapalabas ng apoy. Ang mga armed helicopter sa himpapawid ay naglalabas din ng apoy na naging mapula. Ngunit ang mga bakal na hayop na iyon ay parang nakainom ng gamot. Walang takot na umuusad sa ibabaw ng mga patay na kasama na nagumapaw. Na parang bundok nagwawala. Isang mutant na rinoceros na mahigit sa ilang metro ang haba na kahit missile ay hindi kayang tumagos. Isang mabangis na itim na oso na higit sa 20 metro ang taas, kayang durugin ang mga gusali sa isang suntok. Iba't ibang nakakatakot na higanteng mutant na nilalang. Ay walang habas na nagpapakita ng orihinal na estetika ng karahasan sa digmaan. Ang buong depensa ng Yang Cheng ay unti-unting bumabagsak. Napipilitang isuko ang mga panlabas na depensa. Agad kaming nagbago ni Huang Quan sa anyo ng mabigat na truck.
Habang walang depensa, pumasok kami sa gilid ng lungsod. Tahimik kaming pumasok sa gilid. Napaka-espesipiko ng layunin namin. Diretso kami sa military warehouse sa No. 82 Shangyuan Road. Dati itong sentro ng logistics ng kumpanya ng Korea. Matapos ang sakuna, natural na naging imbakan ng kristal para sa depensa. Tumingin si Edeng sa mga ilaw sa kalsada na nakabukas. Nag-volunteer na putulin ang supply ng kuryente sa lugar na ito. At hanapin ang mataas na punto para magtago tayo. Pinayuhan ko siyang mag-ingat ng sobra. Dahil ito ay isang militar na lugar pa rin. Karaniwan, mahigpit ang depensa dito. Pero sa ngayon, ang paunahing tropa ay naipadala na sa pagtatanggol ng lungsod. Tanging ilang mga patrol na natira ang nagbabantay. Kami ni Huang Kuan ay naglalakad sa dilim na parang mga multo. Pinatay ang ilang mga nakabantay sa leeg. Mabilis nilang naabot ang malapit sa imbakan. Nakatayo sa pintuan ng imbakan ang 50 armadong mga sasakyan at tao ng basura. Isa sa mga tauhan ay nag-aalalang nagtatanong kay Jiang Yanjun kung kailangan nilang tumulong dahil mahigpit na ang sitwasyon sa frontline. Ningning ang mukha ni Jiang Yanjun habang galit na nagbubulong. Sino man ang gustong mamatay, siya na ang pumunta. Nagmamalaki siyang nagkwento na. Dahil sa panganib sa harapan. Kaya't nag-isip siya ng mabuti at ginamit ang koneksyon para ilipat ang mga kapatid niya para bantayan ang bodega. Agad na nagpasikat ang isang matalino niyang tauhan at sinabing matalino si Ginoong Jiang. Ito ay dahil sa pagtitiwala niya sa lahat kaya naibigay ang magandang trabahong ito. Si Ginoong Jiang ay labis na natuwa at umuok ng ulo habang tinuturuan ang kanyang mga tauhan. Nasa kanilang larangan, hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan din ng talino at pananaw. Anumang bagay, kahit 10 buhay, hindi sapat para punan ito. Nagkunwari siyang tumingin sa paligid. Bigla siyang humagikik. Seryoso siyang nagsalita. Ngayong gabi, may atake ng mga halimaw sa lungsod. May mga traitor na sumasamantala sa kabuluhan para atakihin ang bodega. Nawalan tayo ng 5,000 kristal. Yung tauhan, naguluhan agad. Nagsalita ng walang pag-isip. Dahil sa presensya ni Ginoong Jiang. Sino ang may ganang manghimasok dito? Agad na naging napakamasungit ng tingin ni Jiang Yanjun. Tinutok ang kanyang tingin sa walang muwang na tauhan. Sa susunod na sandali, sinipa niya ang pinto ng bodega. Ang kanyang braso ay naging parang malaking baril. Tinutok ito sa nagbabantay sa pinto ng bodega. Ang 7 o 8 sundalong may baril ay isang brutal na pagbabaril. Kawawa yung mga sundalo na hindi man lang nakapagsigaw. Ay pinasabog na lang ng sarili nilang tao. Malumanay na itinuro ni Chang Yan sa mga bangkay sa lupa. Tinanong niya yung tauhan niya, iniisip pa rin ba nilang walang magnanakaw? Yung isang lalaking nakasakay sa motor, natakot at nanghihina, gusto sanang magmakaawa. Pero yung isa pang nakasakay sa motor, direktang sumugod at sumayad sa Wolfgang Club. Binasag ng pamalo ang kanyang ulo. Yung nagwawagayway ng pamalo ay lumapit kay Jiang Yanjun. At nagdagdag ng impormasyon na sobrang nakakatakot ang pinsala sa lugar. Ang nawalang kristal ay hindi bababa sa 8,000. Tinignan ni Jiang Yanjun ang matalinong tao na may paghanga. Agad siyang itinalaga bilang pinuno ng grupo. Inutusan ng batang ito ang kanyang mga tauhan na bantayan ang pintuan. At siya ay pumasok ng may kayabangan upang magpayaman ng sarili. Ako na nakatago sa dilim at si Huang Kuan ay namamangha ng husto.